Yan, isa pong magandang gabi po muli sa ating lahat at tayo po muna ay manalangin at mag-commit tayo sa Panginoon ng pambungad na panalangin. O Diyos namin banal, maraming salamat po sa gabing ito na kami nagkatipon at maraming salamat po Panginoon sa iyong biyaya at habag, sa iyong mapagpalang pagbibigay ng buhay sa amin. At hindi po namin, Panginoon, binawalang bahala, Panginoon Lord, ng lahat ng iyong mga ginawa sa aming buhay. Kami nagpapasalamat po sa iyo. At sa gabing ito, Panginoon, patuloy po kayo mangusap. Maaring ako ay instrumento mo lamang at hayaan mong yung banal na Espiritu mo, Panginoon, ng mag-guide sa amin sa aming mga pag-aaralan ngayong gabing ito. At maraming salamat po, Panginoon, sa iyong papurit pasasalamat. Amen. Okay, so maraming salamat po. Una sa lahat, no, may assignment nga pala ako kay Mr. Renato Thomas about bautism. Ipagpahumanhin po muna ninyo. Medyo naging busy lang naman nakaraan. Marami mga okasyon na napuntahan. Kaya next week na topic ko po yung about water baptism. Sa ngayon, patuloy muna tayo ng question and answer sa mga gusto po magtanong. Ayoko po magbigay ng about ng mga maling bagay sa water baptism na hindi ko napaghandaan masyado. So maganda siguro, adjust po muna natin ulit next week. So sasagutin ko po yung tanong ni Tatay Renato Thomas next week pa ho. Sa ngayon po, pwede naman po tayo magtanong pa ho ng about sa Bible, about sa mga na-vlog ko na at sa mga bagay na kahit ano, wag lang tungkol sa ibang hindi Bible. Basta tungkol sa lang sa Bible. Pwede niyo akong tanungin. And let the Holy Spirit speak to us kung ano yung tamang sagot po sa mga tanong niyo. So sige, another 2 hours tayo magtatanungan muli. Type lang niyo po ang salitang amen sa mga magtatanong at tatawagin ko po kayo. Okay, so ito pa lang yung magtatanong, no? Sige, simulan ko muna kay Midlone Vale Dilag. Pwede na po kayo magtanong. Hello po, Pastor. And hello po sa lahat. Good evening po. Hello po. Good evening po. Hi, Sige Pastor. po. Opo. Bale, first time ko pong umattend ng Google po. Bale, sa YouTube lang po ako nanonood ng mga videos na po. And nasubaybayan ko po yung katapusan ng Mundo series niya po. And sobrang dami ko pong natutunan doon and nagpapasalamat din po ako sa inyo and sa Panginoon na kita ko din po yung sa channel niyo po. Yung tanong ko po is about po sa kung may biblical po ang yung kasabihan na put God first. Yun po, Pastor. Thank you po. Maraming salamat po. Okay, so actually po, ang salitang put God first ay hindi naman po yan salita ng galing sa Bible. Yan po ay mga idea ng mga pasapasang mga pananalita. Pero meron pong verse po diyan na malapit dyan sa sinatawag na put God first. At ito nga po yung nakasulat sa Mateo chapter 6 verse 33 kung babasahin natin. Sabi ho rito, no? Wait lang po, Matthew 6:33. Sabi ho dito sa Matthew 6:33, maganda kung sa King James Version natin basahin, ano? Sabi ho dito, no, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, kung tatagalogin po natin to, sabi rito, no, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So yun po yung malapit na verse. Kaya nga lang, yung verse na yan ay una, we should rightly divide the scripture kasi ang ideyang yan ay taliwas dun sa tinapos na gawa ni Kristo dahil
Kaya sinabi ni Kristo yan dahil una, ang kausap niyo ho dyan ay mga Hudyo. Pangalawa, nasa dispensation pa siya ng law. So, alam niyo naman pag law, ang tinuturo po dyan ay more on works. Meron kang dapat gawin para makuha mo yung pabor ng Diyos. Meron kang dapat gawin para pagpalain. Ganun po ang Old Testament. Kaya si Jesus Christ, mas pinaliwanag niya ang law sa harap ng mga Hudyo. Kaya nga sabi dito, no, ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos. O ibig sabihin, unahin nyo muna yung pagharian kayo ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga bagay na pang makadiyos muna ang unahin nyo at ang kanyang katwiran o yung kanyang pagiging matuwid sa lahat ng bagay. At yung mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yan po yung sinasabi ho ng Old Testament. Yan po ay sakop po ng Old Testament. Oo, nasa New Testament. Books po siya, pero remember po, nagsimula ang New Covenant sa panahon na ipinako sa krus si Jesu Kristo at doon nagsimula ang bagong covenant. Ang issue kasi ho dyan ay paano mo makukuha ho yung pabor ng Diyos. Kaya nga nakakalungkot no, sa mga panahon natin ngayon, mga perverted Christian, lagi nilang sinasabing, unahin mo muna maglingkod sa Diyos. Unahin mo muna mag-ministry, mag-church ka muna bago ka mamasyal para pagpalain ka. Yun po ay Old Testament, hindi po yun ang tinuturo ng Bagong Tipan. Kasi sa Bagong Tipan, malinaw po kasi, ang sabi ng Diyos sa mensahe niya kay Apostol Pablo, ito yung sinabi eh, para makuha mo raw yung pabor ng Diyos, ito siya. Sabi rito, no, may pangako pala, yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, sakop dito yung pabor ng Diyos ay nasa iyo na. Ang liwanag kasi dito, no, wala kang ka-effort, nakuha mo na talaga ang pabor ng Diyos. Ang gagawin mo na lamang is panampalatayanan. Ang sabi sa 2 Corinthians 8:9, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. So biyaya daw yung yung sinasabi dito. Sabihin biyaya, regalo. So ano yung regalo na yon? Sabi rito no, na bagamat siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha upang sa pamamagitan ng kanyang kadukaan ay maging mapayaman kayo. Ang pagiging mayaman po rito ay hindi lamang po financial, kundi sa lahat ng bagay. Alam nyo, isang malaking kayamanan yung tahimik na buhay eh. Pag tahimik ang buhay mo, kayamanan na po yun. So dito, hindi na paghihirapan na para makuha mo ang pabor ng Diyos. Ibig sabihin, dahil kay Kristo, nakuha mo na yung pabor ng Diyos. Hindi kagaya doon sa Mateo 6:33 na sinasabing put God first para ganito ang mangyari, yun po ay Old Testament. Kaya mamili kayo, no? Anong ano ng pananampalatayanan nyo, yung may gagawin o wala ka nang gagawin, kundi pananampalatayanan yung ginawa ni Kristo. Oh. Maliwanag po dyan, nasa bagong tipan na ho tayo. So ang tanging gagawin mo na lang is panampalatayanan mo yung nagawa ni Kristo sa krus na yung pagpapahirap niya sa sarili niya nung kanyang kahirapan, yun yung may sumpaho dun eh. Na yung sino mang manampalataya sa kanya, pinaboran na ng Diyos. So yun po yung pagkakaiba nila. Ngayon, ang put God first, pwede naman po yan after mong, kung hindi ang issue ay para maligtas ka o para mapagpala ka. Ang put God first ay bunga na lamang ng ikaw'y pinagpala na, ikaw'y pinaboran na. So, nasa second na siya. Hindi siya primary, kundi nasa second reason o dahilan na lang siya na tayo ay pinagpala na, pinaboran na, kaya unahin natin ang Panginoon. Dati, unahin natin ang Panginoon para tayo pagpalain. Ngayong bagong tipan, pinagpala na kasi ako, kaya ang bunga nito, inuuna ko na ang Diyos, di ba? Bilang pasasalamat sa ginawa niya. So, ganun po yun mga kaibigan, mga kababayan, ang pag-aaral po ng salita ho ng Diyos. Merong Old Testament, merong New Testament, so you have a choice. Pero kung ang gusto nyo ay Old Testament, ang Diyos ay gagalang po yun. Kaya tandaan nyo to, hindi kayo pagpapalain ng Diyos kung hindi nyo siya uunahin. Di bahala kayo, yun ang paniniwala nyo. Kaya marami mga Kristiyano ngayon na ang pagpapala sa kanila on and off kasi ang pananampalataya nila, seek ye first daw, unahin daw si Kristo, unahin daw. Kaya, ibig sabihin, kaya ngayon, pinagpapala lang sila kapag inuuna nila ang Diyos. Yung mga nasa bagong tipan na kagaya natin, kagaya ko, na umaasa lang sa biyaya ni Kristo, kaya nakikita ko yung sa buhay namin, meron kaming tagumpay ang buhay namin na walang kahirap-hirap.
Ngayon, kung unahin ko man ng Diyos, kagaya ngayon, inuna natin ng Diyos, di ba? Umattend tayo ng Bible study, nagtuturo ako. Ito ay bunga na lamang ng ating kaligtasan kasi tayo ay ligtas na, tayo ay pinagpalan. So yun kapatid ang nakikita ko na na sinasabing put God first na idea. Depende lamang 'yan kung paano mo siya gagamitin sa ating pamumuhay Kristiyano. Amen po, Pastor. Maraming salamat po. Parang nakakaano lang kasi na sobrang pagmamahal ni God sa atin. Parang Mhm. hindi makontain or hindi mag-grasp ng human mind po natin na ganun niya tayo kamahal na kumbaga yung pagkamatay niya po sa krus ay hindi lang basta pala namatay lang siya para sa kasalanan natin. Kumbaga, parang nagkakatalo lang po siguro, Pastor, kung paano ibabalanse yung sobrang dami din ng need nating mga gawin dito sa lupa na trabaho, paano i-juggle po lahat. Ganun lang ba, Pastor? Mm. Oo, gano'n pa rin ang buhay, magtrabaho pa rin tayo. Pero ang daan natin, ang trabaho natin, ang karir natin, lahat ng meron tayo, ang pagkakaiba lang sa bagong tipan, lahat ng 'yan ay galing sa biyaya lang at awa lang ng Diyos sa atin. Yung iba kasi may nagmamalaki, "Eto pinaghirapan ko 'to, eto ginawa ko 'to, according to my works kaya ako nagkaganito, eh. Nandito ako dahil sa ginawa ko." Yun yung mga taong hambog. Pero tayong mga mananampalataya kay Kristo, alam naman natin na lahat ng meron tayo ay biyaya lang ng Diyos sa atin. At ang Diyos pa naman, kapag ang Diyos, nakita ng Diyos sa puso ng tao na puno ng kapakumbabaan, lalo niya pinagpapala yung mga tao mapagpakumbaba talaga, sa totoo lang. Kaya maganda na yung umasa na lang tayo doon sa tinapos niya kasi meron naman siyang ginawa na eh. At saka pangalawa, no, maraming mga Kristiyano ang alam lang na finished work of Christ, yung tinapos si Kristo, yung kaligtasan lang. Pero yung para pagpalain, para makalayo sa sakit karamdaman, meron ang gagawin. Nandun pa rin yung by works nila, hindi pa sila full grace. Kaya tinan nyo, no, mayroong mga Kristyano na ako, ligtas na ako. Kaya ako pinagpapala kasi ganito gagawin ko. Talagang works na works sila. Yung pala, pwede mo na pala i-enjoy ang buhay mo. Kasama pala sa tinapos si Kristo yung mga panalangin natin, tinupad na, noon pa, binigay niya na. Ang gagawin mo lamang, i-claim mo lang na, na dininig na yung panalangin mo. So ano ba yung mga panalangin mo? Yung mga future mo pang ipapanalangin, binigay na ho ng Diyos yun. Kung paano pinatawad ni Kristo yung ating kasalanan, pati future sins, pati yung ating mga kahilingan, binigay na ho yun. Ang gagawin na lang ho natin is i-claim natin sa buhay natin na, Lord, salamat po, meron na akong bagong kotse. Lord, salamat po, meron po akong matinong asawa. Lord, salamat po, meron akong bagong karir. Lord, maraming salamat po sa lupa't bahay. Lahat ng yun, puro pasasalamat. Makiklaim mo lang sa pasasalamat. Di mo na kailangan magmakaawa sa Diyos, magluluhod, mag-iiyak, maghahagulgol, magpa-fasting, magpe-prayer mountain. Diyos ko, Lord. Yun ang problema. So doon lang magkakatalo yung kaya maraming mga Kristiyano hanggang ngayon struggle pa rin kasi hindi pa nakarating sa kanila na, hello, may tinapos si Kristo. Bigyan kayo ng halimbawa, ito common to na halimbawa ni Bishop Emmy. Na sasakay ka ng eroplano, no? Halimbawa, kaming dalawang magkaibigan, sumakay ng eroplano, magkaiba kami ng eroplano. Pagsakay sa eroplano, di okay, libre. Pareho kayong makakarating ng Hong Kong. Libreng makarating ng Hong Kong. Ang problema lang, yung pagtanggap mo ng ticket mo, hindi mo binasa. So ang ginawa mo, sumunta ka sa airport, sumakay ka, okay naman, dire-diretso na. Tapos, nasa aeroplano ka na, halimbawa, mahaba ang biyahe. Wag na pala sa Hong Kong, sa US, para mahaba, 12 oras ang biyahe o whatever. Di aalokin ka ng stewardess. Sir, have some tea or here's some mga pagkain na masasarap. Hindi mo tinatanggap. Pero gutom ka na kasi ano iniisip mo? Kasi iniisip mo hindi libre 'yun. Baka bayaran ko. Kasi ang binayaran lang naman sa akin yung ticket papuntang US. Pagbaba mo ng US, so nasa US ka, na gutom ka na, pagtingin mo sa ticket mo, nakalagay doon sa ticket mo, all meals included. Yung palang inaalok sa'yo ng stewardess na hapunan, tanghalian, tsaka agahan, libre pala yun.
O yun, marami mga Kristiyanong ganun, balang araw sa langit, hindi nila alam na hindi lang kaligtasan ang binayaran ni Kristo. Ang binayaran ni Kristo, pati yung tagumpay na buhay. O, sabi ko, sayang, sana pala maganda yung buhay. Di ba? Ang hirap-hirap ng buhay mo, pagkamatay mo, doon ka lang, langit ka nga, pero ang hirap ng buhay mo. Eh, problema kasi, hindi mo tiningnan yung ticket. Nakalagay doon, all meals included. Tandaan nyo po, no, hindi lamang po kaligtasan ng binayaran ni Kristo, pati yung ating lakbayin, yung journey, yung ating pagbiyahe, binayaran na niya rin niya, pati yung pagkaya mo sa eroplano, sa restaurant, bayad yun. Yun ang hindi alam ng ibang Kristiyano. Kaya ngayon, sa mga nakakapakinig dito, baguhin nyo na po yung isip nyo. Baguhin nyo na po yung isip nyo, hindi, may tinapos si Kristo sa akin. Ang tinapos si Kristo, mapayapang buhay, masaganang buhay. Huwag kayong maniwala doon sa mga pastor na sinasabi na prosperity movement daw tayo. Eh yung po mga yan, yung mga instrumento ni Satanas yan para manatili kang talunan kasi ayaw kasi ni Satanas na ang buhay mo tagumpay. Alam kasi ni Satanas na ligtas ka na pero ang gusto niya, loser ka pagdating dito sa earth. Oh. Yung kahilingan mo, hindi mo nakuha. Yung hinihingi mo, hindi nabibigay sa'yo. Bakit? Kasi hindi mo alam yung gospel. Meron ang gospel mo, napakalaya. Lima ho yan, lima. Yung una, ikaw ay naligtas forever. Pangalawa, ikaw ay pinatawad forever. Pangatlo, ikaw ay naging banal forever. So, yung iba dun alam na. Pero yung pang-apat at pang-lima, na ikay pinagpalat, pinaburan na unconditional, regalo yun, pati yung kalusugan mo, ay pinagaling ka na. Yun, maraming Kristiyano, hindi alam yun. Kaya dapat maintindihan natin mga kapatid, pag-aralan natin ng full grace, pag-aralan niyo yung mga sinasabi ni Apostol Pablo. I'm not telling you na hindi niyo nababasahin ng buong Bible, pero pagdating sa life application at salvation, bigyan nyo ng konsiderasyon si Apostol Pablo kasi si Apostol Pablo sa kanya po binigay yung ating Christian living, mas na-emphasize sa kanya yung Christian living sa mga Gentiles na kagaya natin. Again, hindi ko sinasabi na huwag nyo nang basahin ng buong Bible ha. Hindi ganon. Walang ganunan. Hindi ako mid-acts. Hindi ako hyper-dispensationalist. Isa akong dispensationalist. Naniniwala ako na ang Bible is for us but not applicable for us. Tandaan po natin mo yan. So yun lamang po masasagot ko ron, kapatid. Medyo napahaba, pasensya na po. Kailangan kasi maging malinaw eh. Opo, totoo po yan, Pastor. Doon ko lang din naintindihan doon sa pag-explain mo, Pastor, na parang nag-sink in lahat na naintindihan ko kasi ito rin nga po nung sabi ninyo na bakit hindi pa ba sapat yung ginawa ni Jesus Christ para sa atin na bumaba siya at Diyos para mamatay para sa atin. So, Amen. doon ko po naintindihan, Pastor. So, salamat po. Inaabangan ko na po ngayon yung part 13A na series po nung katapusan ng mundo. Thank you po, Pastor. Salamat po. Salamat Sarito po. Sarito po. Okay, so 8:25 PM pa lamang po tayo. Okay, yung katapusan ng mundo series natin, no, ipagpaumanhin niyo medyo na late. Medyo naging busy lang ako, mga kababayan. At nag-celebrate din naman kasi kami ng aming pag-unbox ng silver, silver. Ipi-play ko lang po yan sa dito. Iba-vlog ko lang po yan para makita nyo po kung paano namin celebrate yung ating 100K subscriber silver button. Maraming salamat po muli sa inyo. Kundi dahil sa inyo, wala rin, ang Diyos na andyan para sa akin. Pero kundi rin dahil sa inyo, wala rin ako dito. Hindi rin ako gaganahan gumawa ng content. So ito lang isa po sa nagbibigay sa akin ng gana ng content. Kayo talaga. Hindi kayang bayaran ng pera yung taong may nakikinig sa iyo. Hindi kayang bayaran yun. At lalo na kung ang sinasabi mo, ikaliligtas nila. Kaya napaka-priceless po ng panonood nyo po ng aking na-vlog, Nakatapusan ng Mundo series. At yun nga, nasa 13A na po tayo sa May 15 ko pa maya-upload. May 15 ho ng gabi. Ayun, binigyan ko na po kayo ng clue.
Abangan niyo po May 15 po ng gabi ma-upload na po 'yon kasi sa kasalukuyang ginagawa ko po siya. Kaya again, maraming salamat po sa inyong panonood regarding po diyan. Okay, next question po tayo 'no. Siguro lalaki naman. Si ano po, si JJ Fernandez. Hello po Ito sir, po. magandang gabi po. JJ Fernandez, puwede na po kayong magtanong. Ah, Pastor, wala po akong tanong, nag-email po ako. Oh sige. Sige. Sige, Hello salamat po. kapatid, salamat. Wave na natin. Yeah, salamat po, Okay po. Charito salamat. po sa atin. Salamat po. Susunod siguro na 'wag lang Opo. amen ano, 'pag merong gusto magtanong. Sige, palitan natin next week. Okay, so si Emmanuel Tolentino, puwede na po kayong magtanong. Sir Emmanuel Tolentino. Good evening sa lahat ng mga kabiyaya. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Sir Emmanuel. Magandang gabi po. Katunayan po, pang 3 weeks ko pala ngayon, simula nung nakain ako dito sa meeting natin. Pero last January 2024 pa akong nanonood sa Katapusan ng Mundo at saka mga series mo dito sa Bride of Christ TV. Mhm. Unang-una, pasalamat po ako sa Panginoon. Pangalawa, pasalamat ako kay Apostol Pablo Mhm. at sa mga Israelitas na hindi kinilala si Kristo, parang ang pagtingin ng Panginoong Diyos bumaling sa mga hintil sa atin. Mhm. Salamat. At sa lahat, sa iyo din Pastor, dahil sa iyo ay nakilala ko na nakikita ko dito sa Bride of Christ na ito na talaga yung katotohanan. Opo. Ngayon, ang tanong ko lang Pastor ay, di ba nung namatay si Kristo nung pinako sa krus, pagkatapos pagdating ng 3 araw, siya ay nabubuhay uli. Ang tanong ko, saan po ba nagpunta yung espiritu niya o kaluluwa nung namatay siya 3 araw? Namamatay ba ang espiritu niya o hindi? Actually, nasa Bible po yan na si Jesus Christ ay pumunta ho muna ng impyerno. Wait lamang po. Sabi ho sa First Peter, basahin natin, no? Okay, si Jesus Christ, namatay po siya, no? Remember po si Christ nung nagsakatawan tao, tao ho talaga siya. Dumedepende po siya sa banal na spirito kung bakit siya nagpapagaling, kung bakit siya nakakapagpalayas ng demonyo, nakakapagbuhay ng patay. Hindi niya kapangyarihan yun. Bilang tao ng oras na yon, ang yung banal na spirito na yon ang nagbuhay o nagpagaling o whatever na miracle na ginawa ni Christ. Kaya nga sabi ni Christ, kung nagawa ko, magagawa nyo rin yung magagawa ko. Kasi bakit? We have the same spirit. We have the same Holy Spirit. So, ganun po yun. So, ibig sabihin, nung pagkamatay niya, ibig sabihin, meron siyang kaluluwa at spirit katawan. Meron siyang ganun. Kaya nga tao, nagsakatawan tao. Pag sinawing nagsakatawan tao, kung ano yung tao, yun siya. So, ibig sabihin, ganito yung nangyari sa kanya. Actually, sabi sa 1 Peter 3:9, nung pagkamatay niya, ito yung nangyari. Sabi sa 3:18, basahin natin. Sapagkat si Kristo man ay minsan nagdusa dahil sa mga kasalanan. Ang isang matuwid dahil sa mga hindi matuwid upang kayo ay madala niya sa Diyos. So ang context dito, si Christ, siya hindi makasalanan dahil sa atin, siya ay naging makasalanan para mapatawad ang ating kasalanan at madala niya tayo sa Diyos. Yun ang ibig niya sabihin dito. Sabi dito, siya ay pinatay sa laman. So, totoo yun, namatay ang kanyang laman. Kasi ang tao, merong kaluluwa, espiritu, at katawan. Ang katawan, ito ay ang ating merong 5 senses, smellings, feeling, tasting, ano ba yung mga 5 senses? Basta 5 senses yun.
Yung espiritu natin, yung kaluluwa natin, merong mind, will, and emotion ayon sa Bible. At yung espiritu natin, ito yung consciousness natin sa Diyos. So, ganun din si Kristo, may ganun. May katawan, God and world consciousness, meron din siyang self-consciousness, meron siyang isip at puso. At bilang tao, meron din siyang consciousness sa Diyos, lalo na. Sabi rito, no, pinatay siya sa laman, ngunit binuhay sa espiritu. Gayon din naman, siya ay pumunta at nangaral sa espiritong nasa bilangguan. Itong nasa espiritu nasa bilangguan na to, tingnan natin sa King James, no? Which is also, he went and preached unto the spirit in prison. So may mga kulungan pala ng mga espiritu wherein naniniwala ako na ito yung mga daigdig ng patay o yung Hades. At sabi rito, no, which is sometime where disobedient. Hindi lamang po, wait lamang po. Which is sometime where disobedient when once the long suffering of God waited in the days of Noah. Sabi-sabihin yung mga namatay pa simula ng panahon ni Noah to eh. Sabi dito na sila yung mga espiritong ayaw sumunod ng sila ay matiyagang hinintay ng Diyos noong panahon ni Noah. Samantalang ginagawa ito malaking barko, ilang tao, 8 tao lamang nakaligtas. So tingnan nyo ito, no? Bagamat ang issue ho rito ay regarding sa bautismo ng kamatayan, pero ang issue ho dito, nabanggit na si Christ talaga pumunta ng hell. Pumunta siya noon. Marami naniniwala mga Bible scholar na napunta siya noon. Kasi bakit? Para maligtas po yung mga hindi naligtas ng mga nasa Old Testament. Ito, no? Ito yung salvation eh. Pag sinabing spiritual salvation, ito yung kaligtasan natin eternally. Mapahudyo, mapahentil. Sa Old Testament, ang kaligtasan no talaga, susunod ako sa law dahil ako'y maliligtas para sa darating na Messiah. Kasi ang Messiah ay long-awaited Savior eh. Kinikilala nila yung Messiah. Yun nga lang, hindi naging malinaw sa kanila si Jesus yung Messiah. Halimbawa, nagpapatay sila ng tupa. Naniniwala sila na sila'y pinatawad sa kanilang mga kasalanan at nakatingin sila dun sa darating na tupa o isang kordero ng Diyos na mamamatay wherein si Christ sa future. So, ibig sabihin, ang salvation pa rin talaga ay na kay Christ pa rin, mapa Old Testament. Kaya nga, di ba sabi sa Romans chapter 6, ang kautusan ay anino lamang ng darating. Sino? Si Kristo. Ang law ay anino lamang ni Kristo. Si Kristo talaga ang kaganapan ng kautusan. Bakit? Kasi kautusan ay anino lamang. So, huwag tayong tumingin sa anino, tumingin tayo kay Kristo. Kaya ang kaligtasan na lahat, overall na kay Kristo. Kaya yung napunta siya sa ilalim ng lupa, ang naligtas po doon, karamihan doon, mga Old Testament saints, mga Old Testament na hindi naligtas, including lahat, basta lahat ng tao naligtas. Naniniwala ako na siya ay nangaral doon. Ito, sabi rito, nagpunta siya at nangaral. Oh. Siyempre, ano ipapangaral niya? Gospel, siyempre, yung faith sa kanya. Kaya yung mga nasa impyerno, tiba-tiba, no, na naligtas. Nananampalataya sila kay Kristo, yun, naligtas sila. O, napunta sila ng langit. Kaya walang kawala pa rin, may ang Diyos pa rin, kahit nasa kabila ng lahat ng gano'n, naging mabuti pa rin ang Diyos, nagkaroon ng kaligtasan yung mga napunta ng impyerno ng panahon na yon. So, wala talagang excuses balang araw sa huling paghuhukom na hindi nangusap ang Diyos sa iyo kahit na Old Testament ka pa, kahit na nasa panahon ka pa ng dispensation ng Old Testament at Gentile ka pa. Kasi nangaral si Kristo sa lupa. Alinaw dyan, no? Alinaw. Yun ang verse natin. Kaya kapatid, yung tanong mo na regarding na si Jesus Christ ay ano nangyari sa kanya, yun po yung ginawa niya. Kaya yung pagkabuhay niya maguli, yun yung tagumpay. Ito yung alam natin na nagtagumpay siya, sino man tayo sa kanya, ay maliligtas yung mga future na tao at kasama ho tayo doon. Ganun po yung nangyari doon, kapatid. Ayon sa binasa natin. Salamat, Pastor. Sige Pastor, po, pwede sige bang po. isa? Opo. Di po may 3 persona po tayo. 3 persona tayo. Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Ganon po ba?
Wala akong direktang sinasabi ang Trinity, pero ang tinuturo ng Biblia ay ganun na ganun eh. Na una, yung Diyos Ama ay Diyos. Pangalawa, si Kristo ay Diyos. Saan sa Bible na si Kristo ay Diyos? Nakasulat, Pilipos 2, verse 5. Kasi ang Diyos Ama, alam na natin na Diyos yan, syempre. Pangalawa, si Kristo. Sabi rito, no, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ni Kristo. So, sino subject dito? Si Kristo. So, ano daw siya? Verse 6, kahit siya ay likas at tunay na Diyos, o Diyos si Kristo, nakakadalawa na tayo. O, yung banal na spirito next, sabi sa John, yung kagaya daw ni Kristo ay darating sa ang banal na spirito. At maraming mga verses sa Bible na ang banal na spirito ay Diyos, kagaya nung kay Esteban, kay Ananias at Sapphira, pinakita ron na ang pagsisinungaling pala ay sa Diyos ay sa banal na spirito. So anong banal na spirito? Diyos. Tatlo silang persona. Mm-mm. So, kung magdadasal po tayo, babanggitin po silang tatlo o kahit isa lang sa kanila? Alam niyo mga kapatid, no, hindi naman religious at legalistic ang Diyos eh. Tayo lang masyadong legalistic. Alam niyo mga religion ngayon, mga pastor, pati ba naman yung pagtawag sa Diyos, problemahin pa. Ay, kailangan ikaw tumawag ka sa Diyos Ama para ikaw humingi. Sa Diyos Anak, magpasalamat. Ganun na mga nila, yung mga turo. Alam niyo ang Diyos, kahit sino diyan, tawagin mo, Diyos yan, kausapin natin. Okay, so walang problema ho doon. Hindi ho big deal sa Diyos kung kanino ka mananalangin, kapatid. Sa totoo lang. Hindi ho siya ganon. Yung mga Katoliko lang naman at saka mga ibang reliyon ng masyadong legalistic na tayo lang naman wala naman sinasabi sa Bible na bawal tumawag sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, ganito ka. Wala namang sinuturong ganon. Sinasabi, manalangin ka sa Diyos. O understood na ho yun na Diyos yung kausap po natin. So, naniniwala ako at sinasabi ng Biblia na manalangin kayo sa Diyos. Pero kung ako tatanungin nyo, personally, ito, hindi to galing sa Bible. Ito sa akin to. Wala akong sinasabing nasa Bible to. Kung hihingi ka sa Diyos, i-address mo sa Ama. Ama, inihingi ko po nawa na magkaroon ako ng lupa't bahay. At yun lang. Pag nangyari, pasalamat ka sa Panginoong Diyos. Panginoon, dahil sa iyo, hindi ko nakuha ang pabor ng Diyos. Salamat sa iyo. Nagkaroon ako ng lupa't bahay. Tapos magbabasa ka ng Bible, mag-aaral ka, sa banal na spirito ka humihingi. Panginoon, since na kayo po ang nag-guide sa akin, i-guide mo ko sa akin tuturo o sa akin pinag-aaralan. So yan ay sa akin, sa akin po yan. Pero kung tatanungin yung Bible, tahimik po ang Biblia regarding po dyan na walang kaso sa Diyos kung kanino ka mananalangin. Diyos yan eh. So hindi na big deal sa kanya ho yun. Hindi naman matatampo si Kristo. Hindi naman maiyakin ng ibang Diyos dyan. So ayun, alam ko kapatid, naintindihan ba yung ibig ko sabihin? Opo, naintindihan ko po. Salamat po, salamat. Yan lang muna, Pastor. Salamat, maraming salamat po. Opo, try po natin na tawagin po kayo next week o sa mga susunod. Basta mag-type lang po kayo ng amen. Sige po, Pastor. Salamat. Maraming salamat po, Sir Emmanuel Tolentino. Magandang gabi po sa inyo. At 8:42 p.m. na po. So, meron pa po tayo 1 oras at 20 minutos na pagtatanungan. Okay, next. Si Emily Ong, babae, no? Pwede na po kayo magtanong, Miss Emily. Charito po, Pastor. Magandang gabi po. Hello, good evening po. Hello po. Pastor, meron lang po kami i-clear kasi po, lagi po itong binabanggit sa church eh. Lagi sinasabi na binibigyan daw po tayo ng pagsubok ng ating Diyos na hindi naman natin hindi naman natin kayang hindi mapatagumpayan. Parang ganun po. Para daw po maging matatag tayo, mas mapalapit tayo sa Diyos. Ang tanong ko po, Diyos po ba talaga yung nagbibigay ng pagsubok? Or inaalaw lang po niya, ano po ba ang tamang katuruan po dun, Pastor? Maliwanag kasi sa sa Romans chapter 8 verse 28 para mabigyan kita ng idea, no.
Sabi rito, no, Romans 8:28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Oh, halinaw, di ba? Alam nating ang lahat ng bagay ay nagkakaisang gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos, silang tinawag ayon sa Kanyang layunin. So, ibig sabihin, lahat ng bagay na nangyayari sa mundo ay kalooban ng Diyos nangyayari. May purpose po siya. Ngayon, kung tatanungin mo yung gospel na kung kalooban ba ng Diyos na iba ho kasi yung pagsubok sa paghihirap. Okay? Kaya nga lang kasi, ang nangyayari ganito eh. Pati yung paghihirap, pinapangaral na rin ng ibang pastor. Kalooban ka na ikaw ay maghihirap para ikaw ay ma-purify. Di ba? Ganun ang mga turo nila. Yung mga ganyang idea, yan ay sumobra, no? Pero naniniwala ako na ang Diyos nagsusubok para sa ikabubuti talaga natin. Hindi tayo para pahirapan, ano? For what reason? O, bigyan ko kayo ng halimbawa. May bago kang sasakyan, no? Kapatid, I hope na nakaka-relate ko kung may sasakyan kayo, no? Okay, bago kang sasakyan. Ang problema, nung nagkaroon ka ng sasakyan, tuwan-tuwa ka, binigay ng Diyos sa'yo, tuwan-tuwa ka. Kaya nga lang, hindi mo pa alam kung paano mag-maintenance. Ang problema, ayaw mong mag-aral ng maintenance. Kaya nangyari niyan, niloob ng Diyos na masiraan ka. Ngayon ang tanong, parusa ba ng Diyos yun? Hindi. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. So ang gagawin mo naman doon, yun natutunan mo, na hanggang sa ma-develop na, ganito palang pag nangyari dito, tatanggalin lang yung baterya, babalik ulit, gagana na, mga ganun. So ang lesson doon, at least may natutunan ka. Kaya dito papasok yung pangyayaring yun na alam natin ang lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti natin. Ibig sabihin ho noon, ang purpose ho noon, ikabubuti ho natin. So walang connect po din yung para mapalapit tayo sa Diyos. Anong connect naman na mapalapit tayo sa Diyos doon? Kasi doon tayo sa sinasabi ng Bible. Englishin nga natin to para mas maganda, no? And we know all things that work together for good, them to love God. Ang purpose pala ng mga nangyayari sa buhay natin ay para sa ikabubuti natin. Ngayon, itong mga pastor na to, kaya daw tayo nagkakaroon daw ng mga problema at pagsubok daw na yan, para daw tayo mapalapit sa Diyos. Ano ginawa ni Kristo? Napalapit pa tayo sa Diyos dahil ba sa ating gawa? O napalapit tayo sa Diyos dahil kay Kristo? Tutuusin nga mga kapatid, wala tayong kakayanang lumapit sa Diyos. Wala tayong kakayanan, makasalanan tayo. Dapat sabunutan natin ang ating mga sarili. Edwin, makasalanan ka, wala kang kakayanan maabot ang Diyos. Dapat sinasabunutan natin ang sarili natin na para mapumasok sa isip natin na tayo ay makasalanan. So walang dahilan ng Diyos para gumawa siya ng pagsubok para mapalapit sa Kanya. Napalapit ka lang sa Kanya dahil kay Kristo. Walang kinalaman dun yung problema at pagsubok. Kaya mali po yung turo ng ibang pastor na kaya ka raw, para maging close ka kay God. Una, saan sa Bible yun? Saan sa Bible? Yun po yung mga tradisyon na ituturo sa atin na puro wala sa Biblia. Tandaan niyo mga kapatid na palapit tayo sa Diyos dahil kay Kristo, hindi dahil sa pagsubok. Yung pagsubok, ang purpose niyan para lamang tumaas ang skills natin. Para ma-level up yung ating nalalaman dito sa mundo, kasi ikabubuti din natin. Natanggal ka sa trabaho, anong purpose? Ano ba natutunan mo doon? Ang natutunan mo doon na sa susunod, hindi na ako magpapalit, hindi na ako susunod na ako doon sa rules and regulation ng company. Kaya nung binigyan ka ng Diyos ang bagong trabaho, law-abiding citizen ka na. Marunong ko na sumunod. Matatag na ang trabaho mo. Ganun lang yun. Kasi nga, merong bagay na kinokorek lang sa atin na tayo rin naman ang makikinabang. So yun ay hindi ho parusa. Diba? Ang parusa po ganito, yung kahit anong gawin mo, hindi ka pa rin pinagpapala, yun ang parusa. Diba? So dapat ma-distinguish natin, iba yung problema, iba yung pagsubok. Ang pagsubok, ito po ay bira lang ho kasi mangyari ho yan. Kasi ayaw nga ng Diyos na ihihirapan tayo, kaya nga minsan,
Dahil sa biyaya na lang, pinapasa lang natin yung pagsubok eh. Kaya nga minsan sa biyaya na lang, hindi na lang pinahintulutan ng Diyos yung mga dapat mangyari sa'yo eh. O halimbawa, mababangga ka ng sasakyan, hindi ka nabangga. Biyaya na lang ng Diyos sa'yo, hindi ka nabangga. Kung tutusin, mababangga ka ng sasakyan eh. So maraming mga bagay talaga tayo minsan isipin din natin, kalooban ba ng Diyos mangyari ito? Eh ang sabi sa Biblia, tayo pinagpalat pinaboran, bakit ka naghihirap? Ngayon ang tanong, ba't ka naghihirap? Eh baka mali yung pananampalataya mo. Hindi yung sa gawa. Mali kasi ang pananampalataya mo. Kagaya kanina, no, mga kapatid, no, pinost ko kanina, ano daw, huwag kayo maniniwala sa bilog na bilog ang mundo. Na minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Eh yun po ay kasabihan lang po ng tao eh. Kaya iba mga Kristiyano, yun ang naiisip nila. Darating ang oras na iibabaw din ako. Kaya tuloy ang nangyayari, umiikot nga ang mundo mo. Minsan nasa ibabaw ka, minsan nasa ilalim. What if kaya kung panampalatayanan mo na nananatili ka sa ibabaw, at saka pangalawa naman, na tayo ay pinagpalat pinaboran. He made us accepted. Ang sabi na, made us. Wala nang bawian yung regalo ang pagiging pabor ng Diyos. Kasi pag sinasabi mong ang buhay ay parang gulong, nasa ibabaw, nasa ilalim, parang sinasabi mo na ang Diyos bigay bawi. Minsan nasa ibabaw ka, minsan nasa ilalim. Eh yung pabor nga ng Diyos sa atin, nasa ibabaw tayo. Sabi nga doon, we are more than conqueror. Tapos sabi mo, loser ka. Darating ang oras na magiging loser ka uli kasi ang mundo ay parang bilog. Minsan nasa ibabaw, nasa ilalim. Eh ang Diyos pa naman masunurin. Kung ano yung pananampalataya mo, yun ang mangyayari sa'yo. Kung naniniwala ka dyan sa kasabihan na yan, na minsan ang buhay, nasa ibabaw, nasa ilalim, mangyayari nga sa'yo yan. Asahan mo yung blessing mo. O ngayon lang yan, mga ilang panahon, nasa ilalim ka na naman. O ganun ang magiging buhay mo kasi yun ang paniniwala mo. Pero kami, nasubukan na namin, kami mag-asawa at mga ibang mga tao na nakakilala ko nasa full grace, na pananampalataya kami na kami pinagpalat, pinaburaan forever. Wala nang ups and down, wala nang ganon-ganon. Aba, mahaba na akong panahon, hanggang ngayon, maayos pa rin ang buhay namin, tahimik pa rin, forever na kaming tahimik. Naranasan po namin. Kasi depende yan sa pananampalataya mo eh. Kaya nga sabi ko sa post kanina, yung ganyang pananampalataya, isa-crap, basura po yan, itapon nyo po yan. Ang dapat po natin pananampalatayanan na tayo ay blessed and highly favored forever. Ang liwa-liwanag naman sa Ephesians eh, sabi rito, para pakita ko sa inyo. Ephesians 1, pangako ng Diyos yun eh. Dapat pananampalatayanan natin to. Sabi dito, no, having predestined us unto adoption of children of Jesus Christ Himself according for goods and pleasure of His will. So ano daw yung will niya? To praise of His glory, of His grace, wherein He hath, naka-eros test tong He hath to, made us. Pag ginawa ka na, hindi na mababago yun. Ano ang ginawa ka? Maging accepted. Ano yung accepted yan sa Greek? Charito. He hath made us accepted. He hath made us charito. Dapat itong panampalatayanan mo, hindi sabi-sabi ng tao na, ay, ka parang gulang ibabaw, nasa ilalim tayo. Eh, bahala ka. Mangyayari sa iyo. Basta ako, kami, ako, at maaaring kayo rin na nakikinig sa akin, pananampalatayanan to na tayo ay forever na, hindi na mamalasin. Nasa faith lang mga kababayan, nasa faith lang. Baguhin natin ng faith, wag tayo magduda. Hindi loloobin ng Diyos na mabalik ang dati kong buhay sa paghihirap. Panampalatayanan mo yun. Kung sagana ka na sa panahon ngayon, huwag mo nang panampalatayanan na darating ang oras na maghihirap ka uli. Huwag mo nang gawin. Maawa ka sa sarili mo. Kasi talagang mangyayari nga sa iyo yung pananampalatayanan mo. So, stand lang. Ako, sa payo ko lang sa inyo, stand lang. Panampalatayanan nyo yung sinasabi ng Biblia, hindi sabi-sabi ng tao. Ito, sinabi ng Biblia, no? Ginawa na tayong karapat-dapat na mapagpalat pinagburan, no? Ang liwanag dito. So, yun lang siguro ang masasagot ko sa iyo, kapatid. Nandiyan pa ho ba si... Yes po, Pastor. Opo. Kasi may mga example lang po sila na mga nababanggit na parang tinatanong nila, hindi naman nila ginusto. Halimbawa, yung aksidente na
bigla na lang namatay yung anak, na wala namang kasalanan, gano'n. Tapos yung isa po, pastor, naglilingkod siya, nasa labas siya, tapos yung anak naiwan sa bahay, tapos na-rape pa, gano'n po ba yung mga inaalaw ng Panginoon para daw lalo silang tumatag, yun po, yung gano'n yung mga example nila, mga reasoning po. Iba istorya nila, iba istorya mo, kapatid. Tandaan mo, iba ka. Kung yun ang paniniwala nila, patuloy na mangyayari nga sa kanila yan. Pero ikaw, kapatid, ikaw lang, isipin mo lang ang sarili mo. Hindi ganon ang Diyos sa atin. Basta simula ngayon, mamaya o something, panampalatayanan mo na, Lord, ako ay nananampalataya na ako'y pinagpalat, pinaboran mo na at hindi mo na pararanas sa akin yung mga bagay na makakasakit sa aking kalooban. Salamat, Panginoon. Ipanalangin mo ang ganun, kapatid, din na makikita mo, masusubukan mo. Hindi ka na masasaktan kahit na mamatayan ka ng hayop, hindi basta-basta ka mamamatayan ng hayop. Hindi loloobin ng Diyos na ikay masaktan. Tandaan mo yan. Yes, Pastor. Paano po pag hindi po sa amin, pero yun po yung itinuturo nila dahil yun nga daw po yung nangyayari sa tao? Bahala sila. Wala tayong magagawa. Choice nila yung kapatid. Choice nilang pananampalatayanan yun. At pag nangyari sa kanila yun, wala tayong magagawa. Basta mahalaga ikaw alam mo yung totoo. Na ang aking Panginoong Hesus ay hindi ganun. Siya ay namatay, binugbog, naghirap na para ako'y managana. Kaya hindi loloobin ng Diyos sa akin. Ako na bilang kanyang bride, bilang kanyang anak, ay hindi niya pahihintulutang mangyari sa akin yung mga bagay na nangyayari sa kanila. Tsaka pangatlo, kapatid, remember, kapag perverted gospel, pag other gospel, hindi pa sila totoong born again. Yun ang katotohanan ng masakit. Why? Bakit? Kasi hindi pa 100% yung pananampalataya nila sa tinapos na gawa ni Kristo. Hindi nila alam yung totoong gospel. Na wherein ikaw alam mo yung gospel. Alam mo yung totoo. Na may ginawa na si Kristo na atin dapat panampalatayanan na lamang. Na regalo na ang kaligtasan sa atin, na regalo na ang pagiging matuwid, regalo ang pagpapalat pabor sa atin, regalo ang ating magandang kalusugan na dapat nating panampalatayanan. Kaya nga, kapatid, ano yan eh. Diyan magkakatalo sa faith yan eh. Magkakatalo yan sa pananampalataya mo. Kung ano yung pananampalataya mo, yun ang mangyayari sa'yo. Kaya nga ako nagsusupply ako sa inyo ng mga katuruan na hindi dapat ganyan ang pananampalataya nyo. Ito ang pananampalataya na yung sinasabi ng Biblia. Dahil sinabi na ng Biblia, ganito ang buhay natin. Ganito tayo, ganito tayo. Ito ikaw, ito ka sa harapan ni Kristo. Ito yung totoong identity mo bilang Kristiyano. Lagi kong tinuturo sa inyo yung para mabago yung pananampalataya nyo at kayo rin magbe-benefit. Kasi nga, wala nasa panahon na tayo ng deception sa panahon ngayon, sa mga huling araw. Ang tindi ng deception ngayon. Ultimong full grace, kaya na rin i-counterfeit ni Satanas para lang magmukhang full grace ang turo nila. Yung pala, perverted pala. Hyper-dispensationalist pala yung mga tinuturo. Ganun patindi si Satanas ngayon, napaka-deceiving. Kaya kung sa tingin mo ang turo nila ay hindi makakabuti sa iyo, much better to not listen to them. Instead, listen to the Word of God. At yan ang pinapakita ko sa iyo ngayon, no? At sabi diyan, He made us accepted. Pag sinabing He made, sabihin ho nun, past tense, naka-aorist tense yun. Nangyari ng nakaraan at patuloy pa rin nangyayari ngayon na ikay pinagpalat paboran. Kasi kung iisipin mo na darating ang oras, mamalasin ka rin, para mo na rin sinabi na yung pagpapalat pabor pala sa atin ni Kristo ay hanggang doon lang pala. Mahina. Yeah. Amen po, Pastor. Kasi nga po, minsan pag nakakarinig kami ng gano'n, alam namin yung katotohanan. Pero pag nakarinig ka ng gano'n, parang manghihina ka, gusto mong magsalita, gusto mong parang makipag-debate, gano'n. Pero ano na lang po, inilalabas na lang po namin sa kabilang tenga. Gano'n. Oo. Basta ano lang, sekreto lang dyan, mindset lang naman yun, mindset. Bible ang pakikinggan ko, hindi sinasabi ng tao. Tingnan mo sa atin dati hirap na hirap tayo na maintindihan na nawawala bang kaligtasan, nawawala. Ngayon, naging matatag sa atin na hindi pala nawawala ang kaligtasan. Kung hindi nawawala ang kaligtasan, dahil yan ay finished work of Christ, ganun din ang pagpapala ng Diyos. Hindi nawawala ang pagpapala ng Diyos. Ganun din yun. Finished work of Christ yun eh. Na tayo pinagpalat, pinaburat. Bakit iisipin natin na ang buhay natin ay parang bilog? Minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Ano yun? Anong klaseng pananampalataya yung bilang Kristiyano? Sinabi na nga pinagpalat, pinaburan ka na, tapos sasabihin mo, darating ang oras, mamalasin ka.
yun ang delikado. Kaya nga, labanan ng pananampalataya to. Kaya nga sabi ni Pablo, tayo lumalaban ng pananampalataya. Kaya nga sabi ni, di ba, we should live by faith and not by sight. Kaya nga tayo mananampalataya eh. Kaya ka nga believer eh. Nabubuhay ka lang sa pananampalataya. Kaya ang pananampalataya mo ang bantayan mo. Hindi yung mangyayari sa daigdig. Tayo ito mga kapatid, mga nakikinig sa akin, bantayan nyo yung pananampalataya nyo dahil ingat kayo sa mga pananampalataya nyo kasi kung ano yung pananampalataya nyo, yun ang mangyayari sa inyo. Sinabi na ng Biblia na alternative na si Kristo ay may ginawa na at ini-encourage tayo ng Biblia na panampalataya na natin yung ginawa ni Kristo. Ngayon, kung ang tinuturo ng pastor ay kontra sa finished work of Christ at sumama ka doon, yari ka. Na-miss mo yung finished work of Christ. Mabuti kung ang pananampalataya mo regarding lang sa blessing. Paano kung pati kaligtasan mo nawawala rin? Wala, napatay ka na. Baka ma-impyerno ka pa sa pananampalataya mo. Yan. Kaya mga kapatid, bantayan po natin ang ating mga pananampalataya sa buhay po natin. Kasi yan po yung, ayun ito, pinoprovide ko na nga Pinoprovide na ng Diyos, ginagamit nga ako ng Diyos. Sabi nyo nga, ginagamit ako ng Diyos. Ito, pinoprovide na ng Diyos yung salita ng Diyos. Ayan, no? Ang identity ng isang Kristiyano, ang pagpapala ay hindi nawawala. Kung ang kaligtasan ay hindi nawawala, ang pagpapala ng Diyos ay hindi nawawala. At doon papasok yung, ang Diyos nanunubok para sa ikabubuti lang natin, hindi para tayo pahirapan. Kasi yung binabanggit mo kapatid na na-rape yung anak, ganito, hindi yung pagsubok eh. That is disaster. That is curse. At tayo ay wala na sa curse. Ngayon, bakit nangyari yun sa kanila? Kasi yun ang pananampalataya nila. Kaya nangyayari sa kanila yan, kasi yun ang pananampalataya nila. Kaya nga ikaw, magbago ka ng pananampalataya, kapatid. Sundin mo yung tinuturo ng Biblia. Eto, bagong tipan. Mas may sinabi pa nga si Kristo, di ba? Manginging, kung mananatili kayo sa akin, paano mananatili kay Kristo sa pananampalataya? Sabi ron, manginging nyo, ipagkakalob sa inyo. Alinaw-linaw doon. Yan ang mahirap tanggapin ng ibang Kristiyano So, totoo lang yung mga tinuturo namin ni Bishop, ako, yung mga tinuturo ko dito, ito ay salungat sa mga turo ng religion Salungat ng tinuturo din ng ibang born again. Salungat talaga to. Bakit? Kasi binabalik namin yung tinuturo ni Martin Luther nung araw na we are justified and by faith, we are blessed by faith lang. Faith alone lang. No works. Yun naman talaga ang turo ng tinuturo ni Apostol Pablo. Kaya nga lang, itong mga nagdaang taon, mga nagdaang sentenaryo, nahaluan tayo ng Western teaching Kaya, yun lang po mga kapatid na masasabi ko sa inyo, no? Bantayan nyo ang pananampalataya nyo. Siguraduhin nyo yung pananampalataya na yun para nang sa ganoon, yan ang magdediretso sa inyo sa bagay na kung ano yung kabubuhan nyo Kasi kung ano yung pananampalataya nyo, yun ang mangyayari sa inyo. Yes, Pastor. Maraming salamat po. Salamat po sa Panginoon sa buhay nyo. Opo, glory to God po. Sa papuri sa Diyos po ang binabalik ko sa mensahe na ito. Maraming salamat po, Miss Emily Ong. Salamat po. Thank you. Salamat po. Okay, so 9:03 p.m. Sige, sige lang, type lang kayo kung sino yung gusto magtanong. Teka, magbabasa ako ng kung sino yung magtatanong dito. Sige po, naman po ang magtatanong, si Arnel Castillo. Arnel Castillo, pwede na po kayo magtanong. Good evening po, Pastor. Hello po, good evening po. Good evening. Opo. Pastor, ito po sa Genesis po, chapter 3. Sige po, basahin po. Genesis 3. Genesis chapter 3, verse 15 po. Verse 15 po. Sige po, basahin ko no? Opo. Kayo na mga babae aking pag-aawayin, binhimot binhin niya laging kong paglalabanin, ang binhin niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sahong niya ikaw ay tutuklaw. So ano tanong mo rito kapatid? Ito po yung prophecy po ito ng ni Jesus yung dudurog sa ulo. Ito po ba 'yon? Opo, yan yung unang prophecy sa kanya na nung nagkasala si Eva at Adan, ang unang sumpa niya kay Satanas
Sabi, kayo ng babae aking pag-aawayin. Mm. Binhimot binhi niya laging paglalabanin. So ito yung remnant ni Satanas na dudurog sa Israel eh. Kumbaga sa ano. Tapos, yung binhi niya, yung sino yung binhi niya, si Kristo. Yung Israel si Kristo. Na Ang- dudurog sa yung ulo. So, ito yung pagdurog sa ulo kay Satanas sa magitan ni Jesus Christ nang pagkamatay niya sa krusang Kalbaryo. Yun po yung ano. ang concern ko lang po dito, 'di ba po ito yung sumpa sa ahas? Nung sa verse 14 po, binigyan ng curse yung ahas dahil sa ginamit siya, no, yung ginawa niyang linlang kay Eva. Oo. Sino ba yung ahas dito? Di ba si Satanas? So, contextually, pag sinabing ahas dito, hindi naman to ahas lang eh. Kasi si Satanas to eh. Na nagsakatawang ahas eh, no? So, ibig sabihin, si Lucifer ang kausap ng Diyos dito. Diba? Okay. Kaya isa sa sumpa sa kanya na darating ang oras, yung adhikain mo na ang tao ay mapunta sa impyerno ay hindi mangyayari kasi mayroon dudurog sa ulo mo. Okay. Sino yun? Si Kristo. Pero yung sako daw niya ay ikaw yung tutuklaw. Paano nangyari yung natuklaw yung babae? So pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo. Yun nga lang, namatay si Kristo doon pero nabuhay na maguli. Pagkabuhay niya maguli, ang ibig sabihin dito ay yung kasalanan ng tao binayaran na wherein doon natalo si Satanas. Nasira yung plano niya. Ano ba plano ni Satanas? Ang plano ni Satanas, ang tao pabagsakin. At nagtagumpay si Satanas dito na pinagbagsak niya si Eva at Adan na nagkasala. Pero ang good news dito, darating ang oras, may magbabayad ng kasalanan na nila. Ito si Kristo. Kaya masakit kay Satanas yung ano eh, na yung pagkamatay ni Kristo, sobrang sakit sa kanya yun. Sira ang diskarte niya ron. Kaya nga sabi ron, yun ang dudurog sa iyong ulo, ganun kasakit yung para kang aas na dinurugan ng ulo. Ibig sabihin, direkta pala to. Parang direkta pala to kay Satanas itong salita na ito. Yes. Direkta pala. Kasi yung patungkol dun sa verse 14 po, kasi pinagapang yung as mula ngayon ikaw ay gagapang at ang pagkain mo ay alikabok lamang. Okay, so ganito yan ano. Opo. Physical body and spiritual body pinag-usapan dito. Una, sinabi ng Diyos sa ahas. Opo. Literal na ahas. Na ang parusa sa kanya, alikabok lamang kakain. At gagapang. Gagapang. Tapos pagdating ng 15 dito, sino yung nag-control sa ahas? So si Satanas na pala ang kinakausap niya rito. Satanas lang kausap na dito. Okay. Kasi alam naman natin na hindi yung ahas sa may kasalanan dito eh. Kundi yung ginamit yung katawan niya. Ginamit niya yung katawan niya. Kaya Kaya yung paggapang po, Pastor, ibig sabihin hindi pala gumagapang ito kasi pinagapang siya eh. Itong ahas. Yung ahas dati, malamang hindi siya gumagapang dati. Hindi siya talaga gumagapang. Yung walang muwang na ahas na yan, nadamay tuloy kay Satanas. Kaya pati yung ahas nasumpa. Tapos si Satanas, ang sumpa sa kanya, darating ang oras, si Kristo ipapanganak para durugin ang ulo mo. Yun ang ibig sabihin ng kapatid. Opo. Curious lang kasi din ako dito sa ahas eh. Ibig sabihin pala nakatayo siguro ito kasi hindi siya gumagapang before itong paghayop na ito. Ayon sa mga Bible scholar, dahil sinabi na dati na ikaw ay pagagapang, ibig sabihin, logically, dati hindi siya gumagapang. So, ibig sabihin, para siyang ano tawag dito, reptile na, alam mo yung malaking lizard, yung dragon na lizard na malaki. Malamang ganyan yan dati. Tapos tinanggalan ng pinagapang, parang ganyan, naging ahas, naging mahaba siya. Naging parang stick na lang siya. Exactly. Opo. Marami pong salamat, Pastor. Okay po. Okay po. Maraming salamat po. Sa susunod na uli po. Pwede na Sige kayo po. magtanong. Salamat po. Charito po. Salamat po. Okay, 9:11 p.m. Sige. Wait lamang po. Hanap pa tayo na may magtatanong. Babae uli. Si Luz Villanueva. I believe na kayo po yung nagtatanong. Hello, Pastor.
Okay po, magandang gabi po. Ganun. Miss Luz. Pastor, ang tanong ko yung nasa John chapter 16 verse 12. Ang sabi doon, pag nasa iyong Holy Spirit, He will disclose to you what is to come. So, ibig sabihin, Pastor, yung katulad na tinuturo niyo sa katapusan ng mundo, kapag nasa iyong Holy Spirit, talagang i-reveal sa iyo ng Panginoon yung sa Revelation. So, Pastor, bakit po kaya maraming pastor ang hindi pa nagtuturo ngayon ng Revelation? Teka lang po muna, tingnan ko muna yung verse, no? John chapter 16, ano po? Verse 12. Basahin ko lang kapatid, para, alam mo yun, pumasok sa isip ko yung ating topic. Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang unawain yun, ngunit pagdating ng Espiritu Santo katotohanan, papatnubahin niya kayo. Sapagkat sasabihin niya sa inyo, hindi mula sa akin sarili, kundi sa kanyang manarinig at pipayag sa hinaharap. Totoo to, no? At yung bagay na ito ay naging malinaw kay Apostol Apostol Pablo rin, sorry, na ipinahayag sa kanya yung kaligtasan. Kaya yung mga sinabi ni Christ, ang kulang pa daw, kaya ang magpapaluwag na doon yung banal na spirito at na-fulfill nga ito kay Apostol Pablo. So, kung usapan rin lang ng kung usapan rin lang ng revelation. Pero pagdating sa mga bagay na illumination, kasi tinan nyo po, no, ang pangungusap ng Diyos, kung napag-aralan po natin yung bibliology, ang pangungusap ng Diyos ay una, through revelation, ipapahayag ng Diyos mula sa tao, mula sa Diyos hanggang tao, tapos through inspiration, sinulat ng tao ang sinabi ng Diyos, at ang illumination naman ay binasa ng tao yung sinulat para tayo naliwanagan. So, na-fulfill ang revelation hanggang kay Apostol Juan. Tapos, isinulat nga ni Apostol Pablo. Sorry, Apostol Pablo pala, hindi Juan. Sinulat ni Apostol Pablo. Yun po yung inspiration. Ngayon, maaaring yung sa atin, o yung sa akin, na kagaya na sinasabi niyo, example niyo ako doon, yun po yung illumination. Naliliwanagan na po tayo ngayon sa mga sinulat Ayun. nila. So, yun po yung Ayun. ibig sabihin po dyan. Yun po yung pagkilos ng banal na spirito. Ibig sabihin, hindi po tayo sumusulat ng Biblia, kundi pinapaliwanag na lang po natin yung mga nabagay na naisulat. Yun po yung kakayanan po ng binibigay ng Diyos sa ating mga Kristiyano. Actually, hindi lang naman sa akin to Kahit kayo din nataon lang talaga na tamang sipag lang ako ng pag-aaral. Pero hindi ko sinasabing hindi kayo masipag mag-aaral. Kaya nga lang, nataon nga lang na passion ko to noon pa. Pero the point is, iisang espiritu lang po yung nangusap sa atin. Naintindihan nyo, naituro ko, naipaliwanag ko, pero naintindihan nyo. Iisang espiritu pa rin. So, ang espiritu pa rin na itataas din dito, no? Kaya, ganun po yung nangyari po ng kapatid. Kasi Pastor, minsan sinishare ko yung mga naririnig ko sa inyo, sinishare ko sa mga kaibigan ko, ganun. Para talagang clueless sila. Parang ayaw nilang maniwala na may mga darating na ganoon sa katapusan ng mundo. Tapos kahit mga pastor, tapos minsan nag-share ako tungkol naman sa tungkol sa rapture naman. Dahil gusto ko nga rin i-share yung mga inaano niyo. Tumayo pa ako sa pulpito, ganun. Tapos sabi niya, tapos ano naman yung pastor, sabi niya, talaga pong maraming natatakot sa rapture. Sabi ko, ha? Di bumalik na naman ako, hindi po dapat katapusan ng rapture dahil that is a blessed hope. Sabi ko, bakit ganon? Pati sila na may mga pastor na ayaw ituro yung mga darating katulad nung, yun nga, di ba, mga turo nyo, ang talagang, hindi naman, ang sabi nila, kaya daw hindi sila nagtuturo, baka daw ang mga tao ay matakot. Hindi naman nakakatakot kung ikaw ay mararapture. Ang matatakot na siguro, yung mga hindi ligtas. Pastor, ay tama ba yun na ang mga pastor ay hindi magturo ng kung sa kanilang Holy Spirit? Kung nauunawaan nila yung mga mangyayari. Tama ba yun na hindi nila ituro sa mga nila, sa church? Hindi ba sila mananagot noon? Dahil ang katuwiran nila baka daw matakot ang tao. Mananagot sila kapag mali yung gospel nila. Ang sabi ko sa Galatians 1:6,
anathema daw yung mga nagtuturo ng maling gospel. Ngayon, kung yung regarding naman dyan sa eschatology na yan, meron talagang pastor na gano'n ayaw magturo ng eschatology. Ang consequence naman nun, yung mga miyembro nila, bansot sa pananampalataya. Kaya tingnan nyo, no, kaya marami mga Kristiyanong mahina ang faith o wala o mangmang sa pananampalataya kasi hindi tinuturo ng pastor lahat. Ako naman, kaya ako lang naman tinuro tong eschatology na to kasi wala nagtuturo ng maayos o wala nagtuturo dito sa Pilipinas. Kaya sabi ko sarili ko, iba-vlog ko yung mga bagay na hindi tinuturo ng ibang pastor. Kasi nga, yung mga pastor, busy-busy ka sa sermon ng mga yan eh. Ayaw na ayaw talaga nilang ituro yung eschatology kaysa mahirap daw. O maaaring iba naman, good intention kaya nila hindi natuturo kasi wala rin silang kakayanang magpaliwanag. Wherein understandable naman yun. Pero kung ikaw, may kakayanan kang pastor na magturo tapos hindi mo tinuturo dahil ayaw mong makonfuse ang mga members mo o mawalan ka ng titer, wala nang mag-o-offering sa inyo pag umalis, kino-compromise mo ang salita ng Diyos. Ay, kaya nga, Pastor, parang ang tao naman, Pastor, doon sa amin, parang sinabi ko na nga yung kay Pastor, Pastor, bakit ayaw magturo? Napil ko naman ang mga tao excited kapag sila nakakarinig ng ganyan turo. Meron ho talagang ganyang pastor na kapag naangasan ng mga ang katwiran niya, hindi ko linya magturo ng eschatology. Wala tayong magagawa. Meron talagang ganun. Hindi niya linya. Ang linya lang niya, mangaral. So, kaya ang gagawin niyo, manalangin kayo sa Diyos na mag-provide ng Diyos na nagtuturo. Doon papasok yun. Malay niyo naman, hindi naman dahil sa pride, kaya nila ayaw ituro yun. Kasi baka hindi rin nila kaya ring ituro. Baka ganun. Takot din sila na baka magkamali rin sila ng turo. So maaaring ganun din po, ganun, nanay. Baka ganun din yung katwiran nila. Tingnan din natin. Mm. Ay, thank you, Pastor. Ay, isa pa, Pastor, pwede. Sige po. Sige po. Ano, yung you will sa Holy Spirit pa rin, you will convict into sin sa chat diyan pa rin sa Holy Spirit Mhm. and into unbelief ang sabi niya. So ibig sabihin man ito, yun bang kasi marami akong kilala naniniwala naman sa Panginoong Hesus pero hindi pa rin masyadong naniniwala pa rin sa iba. Yun ba yun ang inaano ba doon? Yun ba yung tinutukoy doon? Yung unbelief nila? Paano pong ibig niyo pong sabihin na naniniwala sa iba? Ano po Naniniwala, halimbawa, may mga nagpupunta na rin sa church namin na mga naniniwala naman kay Jesus. Pero minsan napunta pa rin ang ipinopos pa rin ay kay Mary pa rin. Si Mary pa rin daw nagdadasal pa rin kay Mary. May mga nakikinig pa rin sa sa pangalan nito. So hindi talaga kay Jesus ang kanilang Mhm, mhm, naniniwala ng lubos. mhm. Yun ba'y kasama doon sa sinasabing sa convict to your unbelief? Ganun. Tama po. Tama po kayo. Tama po yung sinabi niyo po. Tama po yung idea niyo po. Na hindi talaga sila talagang naniniwala pa. Yun ang tinutukoy ng Panginoon doon. Kasi nga sabi niyo nga na na naniniwala sila pero tandaan niyo po to kung ano yung sinasabi natin, yun ang galing sa puso natin. Kung ang pinopost mo tungkol kay Virgin Mary, sabi niyo nga, ibig sabihin, wala sa kanila yung Hindi pa talaga sila. oh, ligaw pa ho sila sa madaling salita. Ligaw. Oo, ligaw. Kailangan silang maturuan ng tamang gospel para hindi sila maligaw. So, ang tinutukoy dito talaga, hindi lang yung mga antichrist na talagang totoong nakikita mong antichrist sila. Pero itong mga taong nagsisimba, pero kung sino-sino pa yung pinaniniwalaan, yun din ang tinutukoy ng Panginoon. Basta po taliwas po sa gospel. Kahit nga po yung mga nasa full grace na Oo, kahit yung mga nasa full grace na. Hindi lahat po ng mga nasa full grace. Ito tandaan niyo po to na hindi lahat ng Katoliko ay mapupunta na impyerno. At hindi lahat po ng mga nasa full grace ay mapupunta ng langit.
Kasi bakit? Individual ang kaligtasan, wala sa grupo. Kasi hindi naman lahat talaga ay nakaintindi niyan eh. Meron talagang tao na naandun lang pero hindi talaga niya naintindihan. Kaya nasa tao pa rin. No? Kahit dito sa atin mga umaaten ng 96 na umaaten ngayon, hindi lahat dito nakakaintindi naman talaga. Hindi lahat. Naniniwala ako. Pero hindi naman ako naniniwalang marami, no? Pagkukulang ko naman siguro yun. Siguro mga isa o dalawa lang. Pero hindi naman, Diyos ko naman, kawawa naman. Hindi naman tayo gano'n. Naniniwala ako na mga tao dito ay dinala ng Panginoon dito para maunawaan. Maaring sa ngayon, yung dalawa o tatlo na yun na hindi pa nakakaintindi, pero dati ang oras, maiintindihin din nila. Basta atin lang kayo ng atin, aral lang kayo ng aral, maiintindihin nyo rin. So, ganun din po yun. Pero ang masakit dito, pag inabutan ka ng rapture, hindi mo pa natatanggap yung biyaya ng Diyos, yun ang delikado, maiiwan ka. Kaya nga, tandaan nyo kapatid, ang kaligtasan ay nasa faith, wala sa works. Nasa pananampalataya ang kaligtasan, wala sa mga gawa natin. Totoo po yun. Ephesians 2:8-9 ang liwanag. We are saved by ano ba? Nakalimutan ko na. Sabi sa Ephesians 2:8-9, di ba, liwanag? We are By saved by grace, through faith, not by works. Oh, di ba? Liwanag diyan. Kaya tandaan nyo, ang kaligtasan ay depende sa pananampalataya. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, tayo dapat bantayan natin ang ating pananampalataya. Kasi kung ano ang pananampalataya mo, yun ang mangyayari sa iyo. Kung ang pananampalataya mo ay nawawala ang kaligtasan, yun ang mangyayari sa iyo. Kung ang pananampalataya mo ay kay ligtas forever, yun ang mangyayari sa iyo. Ganun po yung kapatid. Okay, Pastor. Okay po? Okay, salamat. Ay, isa na lang, Pastor. Sige. Sandali. Sa church namin, Pastor, nagbibigay kami ng meron kaming food bank, nagbibigay kami sa mga tao ng mga pagkain. Mhm. At ang dami naman kaming nabibigyan, ang daming taong nagbibigay na pumipila, Tapos, pero ang purpose ng pastor namin ay para daw maraming tao ang makita pero yun ay sa labas ng aming church. Ay ang purpose noon ay maraming mga tao ang makarating sa church, marami kaming maingganiyang taong pumasok sa church. Ang problema, hindi naman talaga wala naman pumapasok. Meron siguro pa isa o dalawa. Yung mga 80 tao na kumukuha o 100 na kumukuha ng pagkain. May siguro nakita ko lang umattend dalawa o tatlo. Yung pastor, di ba yun works? Parang ang dahilan ng pagpunta doon ay para daw may dumating na tao at pumunta sa church. Hindi ba yun ang tawag doon ay Wala naman po masama ho dun eh. As long na dapat ang motibo natin, ginagawa natin yung mga ganyan ministry para sa tao. Pero kung sasabihin mo yung ministry mo ay ginagawa mo to para sa Diyos, para malugod ang Diyos, sorry ka. Hindi papasayan. Tandaan po natin, no, ang ministry po ay para sa tao. The reason why we do ministries for the sake ng mga taong pinaglilingkuran natin. Kasi kung yan ay iaalay mo para sa Diyos, basura pa rin yan. Dapat mo kasing maintindihan na kaya ka lang pinaboran ng Diyos, pinagpala ng Diyos, at kung bakit ka anong meron kang ngayon, dahil kay Kristo. Pero pagdating sa ministry, dapat ang maging motibo natin para sa tao. Kaya ako nagmi-ministry ngayon, kaya ako naglilingkod ngayon dito sa, itong ginagawa ko ngayon, nagtuturo. Inaalay ko to sa tao, sa inyo. Kasi kung ito ay sasabihin ko sa Diyos na, Panginoon, ginagawa ko to para sa'yo, para malugod ka, wrong number ako. Kasi hindi pwedeng malugod ng Diyos sa akin mabubuting gawa. Kaya ang ginagawa ko to para sa tao, para sa inyo. Okay? So, dapat ganun din po yung motibo natin. Go ahead, gamitin. Kaya nga napakahalaga talaga mga kapatid, malaman muna natin yung totoong gospel. Kasi pag alam mo yung totoong gospel, pag nagmi-ministry ka, alam mo na kung ano yung motibo mo, ba't ka nagmi-ministry. Nagmi-ministry ako para sa tao.
Ginagawa ko to para yung mga tao may abot ko para madala ko sa liwanag. Gamitin ng Diyos ito para dalhin sa liwanag. Hanggang doon lang yun para sa tao. Kasi yung gawa para sa Diyos, ginawa na ni Kristo yun para malugod ang Diyos sa atin. Ganun po yung dapat nating maging i-consider po doon. Okay. Ngayon, kung iba yung gospel nila, kaya nila ginagawa para daw sa Diyos, hindi pa nila alam yung totoong gospel. Hindi pa nila alam. Kaya napakahalaga talaga malaman mo nila yung totoong gospel para maging meaningful ang ministry nila. Hindi magiging meaningful ang ministry sa'yo kung hindi mo alam ang totoong gospel. Kasi kaya pag hindi mo alam yun, ang nangyayari dyan, ang ministry mo parang ano lang, wala, nonsense. Yabang lang ang nangyayari. Pakitang tao na lang ang ginagawa mo. Religion, yun, madaling salita, religion na lang ang ginagawa mo. Diba? Maganda talaga yung alam mo yung totoong gospel para alam mo yung pinaghuhugutan mo kung ba't ka nagmi-ministry. Yun ang dapat maging motibo nila sa ginagawa nilang ganyan na sinasabi niyo po na parang project nyo. Dapat ganun po. Okay, Pastor. Mhm. Okay. Thank you, Pastor. Salamat po. Kaya ang ipanalangin nyo sa Panginoon, makakilala sila, kapatid. Mhm. Wala ka rin magagawa sa mga yan, sarado isip ng mga yan. Ang tanging magagawa mo lang, ingin mo sa Diyos, may paboran Diyos sa iyo. Panginoon, pwede nyo bang iligtas ang mga taong ito? Malaman nila ang totoong gospel. Para nang sa ganon, pag yung mga yan ay na-convert sa full grace, lahat ng gagawin nyo, no, masaya kayo. May kabuluhan na yung sinasabi nyo. Yung mga ginagawa nyo, may kabuluhan na kasi alam nyo na yung pinaghuhugutan nyo. Dahil lang sa biyaya ng Diyos, kaya kami nakakatulong sa tao. Oo nga. Hmm. Yes, Pastor. Yun ang pinaka-the best niyo pong magagawa dyan. Okay. Ay, akala ko iniisip ko kasi parang si Pastor gumagawa siya siya ang gumagawa ng paraan para dumami ang tao sa church dahil nga ang iniisip niya daw para dumami ang tao sa church. Pwede pong dumami po ang tao sa church pero mawawala rin mga ilang panahon lang. Hindi kagaya talaga ng kapag ang turo mo, tandaan niyo po no, ang pagdami po ng tao sa church, iba pa rin yung kaya dumadami ang tao sa church, hindi dahil sa events, hindi dahil sa project, kainan, etc. Hindi sa mga feeding, hindi doon. Iba pa rin talaga ang tao na lumalago ang church dahil sa turo. Kaya nga, Pastor. Kaya dapat talaga yung mga yan, may panalangin mong maigi na babago yung turo nila para nang sa ganon, genuine yung paglago ng church. Alam niyo yung paglago ng church, pag ano yan kapag mali yung paraan mo ng paglago, para lang namagalang yung simbahan. Alam niyo ba yung yung namaga? Yung bang pag sinuntok mo kaya lumalaki kasi namagalang. Hindi genuine yung paglago. Hindi kagaya talaga ng isang prutas na siksik na kaya lumago yun, lumaki yung prutas na yun dahil sa organic ang kanyang pagtubo. Wherein ito nga yung tamang gospel, nasa turo. Maganda talaga, the best talaga na kaya pinupuntahan ng tao ang church mo, hindi dahil komedyante yung pastor, hindi dahil may pagkain dito, mayaman tong simbahan to, aircon ng simbahan. Maganda tugtugan, maganda crush mo yung song leader. Hindi. Kaya mo pinupuntahan ng church dahil sa turo. Yun ang pinaka-the best na paglago ng simbahan. Dahil sa turo, lumalago ang church. May lang ako, may share lang ako, Pastor. Meron kasi kaming Bible study. Tapos, yung isang uma-attend, sabi nyo nga parang yung host ay may ego. At ay ang turo niya, yung katulad ng turo nyo about yung mga mangyayari nangyayari sa ngayon. Parang ang mga tao interesado na sa kanyang turo. Tapos minsan, nagtataka kami, nauubos yung aming mga uma-attend. Tapos yung asawa ng host, ang sabi niya, alam mo te, nagpunta kami kina Dave, nag-visit kami, andun pala sila lahat.
Yung ganun. Kaya pala nawawala dito ang tao. So yung mga tao nakakita ng turo na about na nga sa ano, yun sa mga nangyayari ngayon, parang sa Revelation, yung ganun. Ang mga tao pala gustong-gusto yung turong yun, eh nilalampasan yung ang kanyang bahay at Mhm. nagpupunta doon sa mas malayo. So Mhm. hindi niya kahit yung ego niya ayaw niyang i-ano, sinabihan ko na nga siya, "Bakit mo ayaw ituro yung tulad ng itinuturo ni ano, eh, baka daw matakot ang tao." Eh, noong napansin niya nandun na pala sa kabilang lahat. So meaning to say, yung mga tao interesado pala sa ganong turo, bakit hindi niya nadi-discern na ang mga tao ay kasi napansin niya nagpa-participate kaming lahat, very interesting ang kanyang mga turo. Eh, instead na siya ay magturo at i-ano niya yung taong nagtuturo, ayaw niyang i-back up, ayaw niyang i-ano, tinuturo pa rin niya yung gusto niya. Ayun, nawala tuloy, na-dissolve ang aming Bible study sa kanya. Ah, Yung alam nyo ang pinaka-boring na topic na tinuturo ng pastor sa lahat. At asahan nyo na kapag tinuro nyo ito, lalayasan kayo ng miyembro nyo. Alam nyo kung ano? Mhm. Pag nagtuturo ng problema at pagsubok, naku po, patay kayo dyan. Pag ganyan ang topic nyo, lalayasan kayo ng... Eh, wala kang ginawa kundi ituro mo regarding sa problema at pagsubok. O, anong nangyari? Walang natututunan ng tao. Tapos ang haba-haba pa ng preaching. Ilang oras? Isang oras mahigit, 2 oras. Eh, yung iba nakikinig, yung iba hindi. Tumitingin-tingin na lang sa cellphone. 'Di ba? Kaya yan ang nakakalungkot na realidad sa mga simbahan ngayon, lalo na dito sa Mhm. Pilipinas. Ganyan-ganyan. Reliyon na lang eh. Start ng service, papakanta. Opening prayer, papakanta ng pagkahaba-haba. Tapos ang kanta ba naman, lyrics, mga English na hindi maintindihan. Ang nakakaintindi lang yung song leader, siya lang yung puspos. Pero yung mga nakikinig, yung mga hindi makakanta na, hindi makarelate. O doon pala mabigat na. Pauupuin, mag-o-offering. Ayan na naman po yung offering na yan, na hindi naman dapat gano'n. Tapos magtuturo na yung pastor. Haba-haba ng turo ng pastor, puro problema at pagsubok, kwento. Tapos minsan sermon pa. Oh. Kaya pag uwi ng tao, bugbog eh. Ah. Mhm. Pero mo, nabawasan ka na nga ng pera sa walang kwentang, sa walang kwentang turo na yon. Tapos, nabless ka ba? Condemnation pa inabot mo, puro takot pa pag uwi. Anong klaseng church yun? Diba? Yan po yung ito general ko to sinasabi. Yun po yung totoong nangyayari sa church ngayon. Ganyan, ganyan. Lalo na yung mga nasa perverted gospel, ganyan-ganyan. Kaya lang nagpupunta ng church, pamilya. Yung mga umaattend doon, pamilya lang. Walang organic na umaattend. Walang interesado. Tapos yung pastor, siya na song leader, siya pa MC, siya pa yung... Merong ganun eh. Na gusto mo lahat, ikaw. Yung, alam mo ba yung crowd hunger? Merong ganun eh. Kaya ang church wala, ang mga ganyang gawain wala. Hungkag, dried, walang umaattend. At may possibility na ma-dissolve. Bakit? Kasi nga, sino natataas? Sa mga sarili nila. Oh. Yes, sir. Yes. Pero subukan nilang ituro dyan yung gospel na yan tinuturo natin, yung pinag-aaralan natin na we are saved by grace. Tingnan nyo, maraming pupunta dyan. Kasi ang tao ngayon, ano ba hinahanap ng tao ngayon? Ang tao ngayon, bugbog na sa kasi sermon, alam na ang tama't mali, hindi nila kailangan yun. Ang kailangan ng tao ngayon, solusyon. Yun yung makakaintindi sa kanya bilang makasalanan. Yun ang hinahanap ng tao ngayon. Wherein yun talaga ang tamang itinuturo sa panahon natin ngayon, noon pa. Kaya nga siya gospel eh. Dahil ang tao, bandage na ng religion, bandage ng mga maling turo, bandage ng nakasanayan, tradisyon. Ang gusto ng tao ngayon, kalayaan. Oh. Wherein yun nga yung tinuturo natin, na ang tao ay lumaya at nakagaya nyo na lumalaya na sa panahon ngayon. Yes, Pastor. Kaya yun ang ipanalangin mo sa simbahan mo, kapatid, sa church nyo. Maliwanagan yung pastor nyo, maintindihan ng totoong gospel. Yun ang akin lang may papayo sa'yo. Okay, Pastor. Salamat.
Mm. Okay. Thank you po, Pastor. Salamat po sa mga turo niyo. Talagang maraming natututuhan. Okay, salamat din po. Thank you po. Okay, 9:38 PM. Again, tinuturo ko po sa inyong lahat, mahalin niyo yung mga church nyo, mahalin niyo yung pastor nyo. Kung ang church nyo medyo alanganin, pag-pray nyo. Huwag nyo susukuan basta-basta. Sumuko lang kayo pag pinapalayas na kayo. Pero as long na hindi kayo pinapalayas sa church nyo, as long na may pag-asa pa, laban lang, panalangin niyo yung pastor nyo. May maliliwanagan din yan. May dahilan ng Diyos kung ba't kayo naandyan. May dahilan ng Diyos kung bakit ganyan ang church nyo. Tandaan nyo yan. Huwag nyo masyadong didibdibin yung mga bagay na malilit na bagay. Unawain nyo nilang tinan nyo, may paboran Diyos sa atin eh. Ako naniniwala ako. Pero yung mga pinalayas kayo, kagaya na sa akin, pinalayas. Kagaya nangyari sa amin, napilitan ako mag-vlog lang, magtayo na ng ganito. Ayun, pero yung mga malilit na bagay lang, mahalin nyo yung mga pastor nyo, sa totoo lang. Kahit na perverted yung mga yan, antayin nyo, mag-antay lang tayo. Pinagtiyag kayo nga, inantay ng Diyos, pinagtiyagaan kayo ng Diyos, yung pa kayong tao. Pagtiyagaan din natin sila. Darating at darating ang oras na magbubunga rin yan. Yan ay depende sa paniniwala nyo. Sabi nga sa Bible, ay na pinag-usapan natin kanina, kung anong pananampalataya mo, yun ang mangyayari sa inyo. Okay. So, tawag tayo ng isa pa. Maraming salamat po, Miss Luz. Salamat po muli. Thank you, Pastor. Thank you. Okay, so 9:39 PM. Ang magtatanong naman po ay lalaki. Sino kaya magandang lalaki rito? Sige, si Julius Christian Fernandez. Pwede na po ikaw magtanong. Si Julius Christian Fernandez. Pwede na po kayo magtanong. Hello po, Sir Julius Christian. Pwede na po tayo magtanong. Sige. No choice eh. Okay, bypass muna natin si Julius, no? Next question. Sige, doon tayo sa nagtataas ng kamay. Sino mo nagtataas na to? Si Raquel Asuero. Miss Raquel Asuero, pwede na po ikaw magtanong. Miss Raquel. Charito po, Pastor. Charito po sa lahat. Hello po. Good evening. Hello. Sige po, pwede na po tayo magtanong. Kapatid na Raquel. Pastor, tanong ko lang po. Mhm. Kasi po dito po sa Middle East, lalo na po yung mga Muslim, iba po yung paniniwala nila. Mhm. Natanong ko lang po. Tapos po, iba po yung Diyos nila sa India. Mhm. Mhm. Dito sa iba't ibang country po, iba po yung Diyos nila. Mhm. Bakit po, Pastor? At hindi po ba nila natutuklasan yung totoong turo po? Regarding po, remember po, ang kaligtasan po ay hindi po by group, by individual. Ngayon, kung usapang individual din lang, kung ikaw ay Muslim, kung ikaw iba ang religion, naniniwala ako na ang sabi ng Biblia na ang Diyos ay Diyos ng hustisya. God is a God of justice. So, ibig sabihin, kapatid, nananampalataya ako, naniniwala ako sa sinasabi ng Biblia na walang sino man lang hindi makakaabot ng gospel. Naniniwala ako na dumating sa buhay nila o darating sa buhay nila o dumarating sa buhay nila na meron nagsishare sa kanila o merong mga bagay na mangungusapan Diyos sa kanila, maaaring sa sumamagitan ng social media o sa anumang paraan para makilala nila ang ating Panginoong Hesus. Kaya sa Judgment Day, wala pa ring excuse na porke sila ay Muslim, porke sila ay Buddhism o porke sila ibang religion na hindi sila ligtas. No. Hindi by group.
kundi naniniwala ako na kahit yung mga nasa bundok na walang alam ay makakarating din sa kanila yung gospel. Kasi ang liwanag sa sinasabi ng Biblia na God is a God of justice. Kaya kapatid, yung mga yan, naniniwala ako na Opo, imposibleng hindi inabot ng Diyos sa mga yan. Yun lamang po ang aking masasagot. Opo, Pastor. Mhm. Kaya lang po, Pastor, na ano lang po, naitanong ko lang po, Pastor. At iba-iba po yung paniniwala niya. Pero ako po, Pastor, isa lang po yung paniniwala ko. Tama po kayo sa pananampalataya po. Amen. Pananampalataya po ako sa tinakas na gawa ng ating Panginoong Diyos. Amen. Naitanong ko lang po, Pastor, kasi po, meron din akong kaibigan na more on kasi po siya nanonood ng YouTube. Mhm. At sa YouTube po kasi marami po naglilitawad kung saan gagaling ng alien. Sino daw po yung Diyos ng alien? Tinanong po niya yun sa akin. Mhm. Mhm. Tsaka po, na ano rin po niya na sa nilikha daw po ng Diyos, pang-apat po yung tao. Yun po. Oh. Pero ang paniniwala ko po, sinabi ko po sa kanya. Mhm. 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 Yun po. Sa palagay niyo po, Pastor, gusto ko lang po malaman din. Mhm. Sige po. Sino daw po ba yung Diyos ng alien? Diyos ng alien. Hindi ko masagot yan, kapatid. Naghinatawa po nga ako doon, Pastor. Wala akong alam dyan. Kasi una, ang alam ko lang kilala, Diyos ng tao. Kasi tao tayo. Pero yung alien, dapat tanungin natin yung alien kung sino yung Diyos nila. Yun nga po, Pastor. Wala tayong sagot dyan. Medyo Sorry. naano lang po ako doon sa tanong niya. Baka si Brad Pitt ng Opo. Bubble Gang. May Diyos daw po yung alien. Wala. Di natin alam, kapatid. Sorry. Basta ano lang, Opo, Pastor. pag Baka may may masagot lang po kayo kaya po naitanong. ang ano mo lang sa kanila, ano lang, apologetics lang ang gawin mo sa kanila. Sabi mo sa kanila na, why don't you try to study about Christianity? Read our Bible. Try it. Okay, Sabi mo ganun. Yun lang ang mababanggit mo ron. Nasabi ko na po yan, Pastor. Yun lang. Hanggang doon lang Yung magagawa full mo grace po, kasi. nasabi ko po yan. Maganda kung ganun. Kung masisingit mo, Opo, maganda. nasabi ko nga po sa kanya yung full grace. Nasabi ko, bakit di mo try yung full grace? Pag-aralan, yung tamang gospel. Sabi mo sa kanila, ang tanging Christianity lang po ang kakaiba sa lahat dahil ang lahat ng religion, tanging Christianity lang po ang nagtuturo na tayo ay pinatawad na at yung ginawa ni Kristo ay tayo pinatawad na ng Diyos. Opo. Compare sa ibang religion, kailangan meron kang gawin para maligtas, yun, parang i-compare mo lang sa kanila yun, yung Christianity. What is the beauty of Christianity? Na ang Diyos, hustisya, tayo makasalanan, tayo deserve mapunta na impyerno. Pero ang ginawa ng Diyos, imbis na pagbayarin tayo sa ating kasalanan, yung Diyos mismo nagpakumbaba para bayaran ang ating kasalanan. Namatay siya. Ibig sabihin, ang Diyos ay Diyos na hustisya. Ang kabayaran ng kasalanan. Pero po, mga ganong pansundot-sundot ba? Mga ganong style. Mga mapili sa gospel. Lumaganap naman po ang... Sige po. Opo. Di ba po, lumaganap naman po ang gospel ng Diyos, Pastor. Di ba nasusulat naman po na bago dumating ang wakas ay lalaganap po yung salita ng Diyos, yung buong katotohanan po, isisiwalat po. Tama po ba? Opo, yung wakas na sinasabi ho doon, yung Great Tribulation. Mangyayari po yun. Pero yung rapture po, anytime pwede mong mangyari yan. Kahit na hindi pa tapos ang gospel, pwede mag-rapture. Pero hindi gaya ng may pahayag ang buong gospel sa buong mundo, ayun po yung second coming of Christ. Doon pa lang kung mangyayari po yun. Yun po ang tinutukoy na wakas doon. Hindi po sa rapture. Opo. Nakakalungkot lang po, Pastor, kasi iba yung paniniwala nila.
At saka yung dito nga po sa sa Middle East po, si Muhammad po ang huling propeta nila. Tsaka ang Al- pinaniniwalaan nila, propeta lang daw po si Jesucristo. Pero hindi naman po ako naniniwala doon kasi alam ko naman po ang turo. Alam mo kapatid, naiintindihan ko yung nararamdaman mo dun sa mga taong nasa paligid sa'yo, lalo na nasa Middle East ka, majority ng mga kasama mo ay mga Muslim. So ang alam kong naiintindihan ko yung nararamdaman mo na itong mga taong to, ang dami nito, paano to? Pero tingnan mo to kapatid, ganito lang yan ang Opo. idea. Kung papaano ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa mga tao na hindi pa kainin araw-araw, physically, ganun din ang Diyos pagdating sa spiritually. Hindi pababayaan ng Diyos yung mga yan na hindi makapakinig ng gospel. Hindi pababayaan ng Diyos yung mga yan. Oo. Remember, Tama. hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang isang tao, kundi sa salita ng Diyos. Ngayon, kung ang pagkain nga natin physical hindi pinababayaan, lahat ng tao, mapa-Muslim o mapa-ibang religion o lahat ng tao, gaano pa kaya ang spiritual na pagkain ng salita ng Diyos? Hindi pwedeng hindi sila pabayaan ng Diyos. Kaya wag ka mag-worry Tama sa po kayo, kanila. Pastor. God is in control. Alam ng Diyos ang ang Opo. tanging magagawa mo lamang is maging mabuting tao sa kanila. Yun lang ang masasabi ko doon. Opo. Ano po sila by work sila eh. Kasi katulad na po pag nagraramadan. Pag nagraramadan po, sila, nag-aayuno. Para daw po pagpalain sila ng Diyos at ibigay yung gusto nila. Yun lang po yung nakikita ko sa kanila. By works po sila. Yun nga lang. Ganun talaga. Wala, pagpasa Diyos mo na lang yan, kapatid. Nalulungkot lang po ako kasi Opo. Talaga Nalulungkot lang po ako kasi, Pastor, mabait naman po sila eh. Mabait po sila. Lalo na po at ako'y pinagpala ng Diyos at alam ko po yun dahil binigyan po ako ng employer na mabait. At yung employer ko nga po mabait. At Ngayon, nalulungkot nga po ako dahil ganun po yung ngayon kapatid, kung paniniwala nila. nalulungkot ka para sa kanila, ang tanging magagawa mo dyan, daanin mo sa panalangin. Apo, Pastor, ginagawa Yun ko ang po. magagawa mo. Kung talaga Sinasama mahal ko mo po yung sa mga tao, panalangin. yun ang magagawa mo lang talaga doon. Kasi kung magturo ka sa Salamat mga po, yan, Pastor. kasi kung magturo ka sa mga yan, mauwi baka mauwi pa sa away, papaway ka pa. Opo. Delikado. Iba po kasi yung paniniwala nila eh. Oo. Talagang ano sila. Buo yung paniniwala nila. Oo. Amen. Totoo yan. Kaya, prayer na lang siguro na magagawa mo sa kanila. Okay? Opo, Pastor. Maraming salamat po, Pastor. Okay. Ganito po sa lahat. Salamat po. Maraming salamat po. Okay, so 9:51 PM. Sige, isang tanong na lang, no? Sige, sige, huling tanong na lang, no, teka lang. Kay Alex Lingad. Alex Lingad, pwede na po kayo magtanong. Good evening, Pastor. Good evening po. Actually, Pastor, nararamdaman ko tatawagin mo ako ng huli. Hindi. Amen. Amen to that. Amen. Sige Pastor, po. regarding lang doon sa, di po ba, pag gumagawa tayo ng mabuti, kasi by works naman talaga yon. Kaya lang, alam mo naman natin na meron kasing reward na tinatawag. Tama po, ano? Oo, meron po kasing gumawa ka ng mabuti para sa tao. Tayo naman, wala naman tayong gagawing mabuti para sa Diyos eh. Kasi Amen. basura nga sa Kanya yan eh. Amen. Good. Kaya naniniwala ako, Pastor, na yung mga sinasabi ng mga tao na gumagawa sila para sa tao,
merong corresponding na reward para doon. Mhm. At hindi natin alam kung gaano kalaki, kung gaano kaliit Mhm. yung reward na matatanggap natin sa heaven. Kaya kung ako sa mga kapatiran natin, gumawa lang kayo ng mabuti kasi walang mawawala naman. Mhm. Kung gumawa tayo ng mabuti sa mga kapatid natin. Mhm. Malayo sa tanong. Yung tanong ko lang, Pastor, Mhm. di po ba yung ministry ng Holy Spirit, kasi alam ko po, binabasa ko yung kay Luke, Mhm. yung Gospel ni Luke. Nung unang pumasok yung Holy Spirit, kay John the Baptist, di po ba siya kasi yung gagawa? Tama po. Kasi I was reading the Bible sa old. Hindi ko kasi nakita yung paggalaw ng Holy Spirit sa mga prophets. Yung nag-guide ba, ang nakita ko lang talaga nung kay John the Baptist. And Mhm. then, nung nasa tiyan siya ng Mhm. asawa, Mhm. yung sa mother niya. Mhm. Correct me po if I'm right or wrong. And Mhm. then yung second, nung sa time na nagsabi na naman si Gabriel kay Mary na kay Lord God Jesus na ang Holy Spirit, ang Holy Ghost, nandoon naman kay Jesus Mhm. nung time na yun. Tama po ba? Yung pagkakaintindi ko. Ayon po yan sa istorya po ng Biblia. Tama po kayo. So, kasi kasi galing ako sa iba't ibang Mhm. nag-ano ako eh. I was searching and searching Mhm. sa iba-ibang religion. Yung unang pagkakaintindi ko kasi, nandun nung time na nag-speaking in tongues, Mhm. nung napunta nga ako doon sa turo niyo, Pastor. Mhm. Sabi niyo kasi magbasa talaga and then intindihin yung about the facts about nung nabuhay po uli yung yung faith ko, Mhm. tsaka yung belief. Nagbago ho kasi lahat ng paniniwala at saka pananampalataya. Mhm. Kaya nung nagbasa uli ako, doon ko unti-unti nalaman na si Lord God the Holy Spirit pala, nung time pala ni John the Baptist, doon pala siya nag-umpisa ng kanyang ministry. Pumasok na siya kay John. Para si John kasi ang to make the way para for Jesus Christ. Mhm. Mhm. Kumbaga siya magpe-present kay Jesus Christ para nauna siya di po ba ng 6 months kay Mhm. Jesus Christ para to make pave about the way nung pagdating niya, inintroduce niya siya. Mhm. Mhm. Kaya sabi ko nung una po, trabaho na talaga si Lord God, Holy Spirit nung time pa lang ni John the Baptist. Actually, noong pa kahit panahon pa ng mga propeta, nandiyan na yung banal na spirito. Panahon pa ni Propeta Joel, panahon pa ni panahon pa nila kahit yung kapangyarihan nila Elijah, kapangyarihan nila Elias, lahat Apo. ng yun ay galing sa tandaan nyo na ang trabaho ng banal na spirito ay mag-manifest talaga sa tao para magkaroon sila ng kapangyarihan. Yun. Talagang pagdating sa power talaga, ang banal na spirito. Kahit nga nung si Jesus Christ nagpapagaling siya, naghihibala siya, nagpapahinto siya ng bagyo. Lahat ng yun ay galing sa kapangyarihan ng banal na spirito. Kaya kung meron mang nagmi-miracle talaga, banal na spirito talaga. Ngayon, magtataka kayo bakit itong mga sa huling araw ay hindi na. Kasi nga, kaya lang naman nagmi-miracle ang banal na spirito sa panahon na yon kasi nung panahon na yon ang pangangaral ng gospel ay nasa mga Hudyo. Alam niyo naman ang mga Hudyo, hindi yung basta-basta di maniniwala kung walang miracle. Kaya ang ginagawa ng mga apostol, lang may miracle sila nung araw. Pero nung meron transitions kasi sa Acts nung padating sa Acts, ang nangyari, nalipat na nga sa mga hentil, di ba? So, makikita mo ron na hindi na nag-necessary ang galaw ng spirito regarding sa mga miracles. Kasi
ang mga hentil hindi na kailangan ng miracle diyan kasi they are matter na kailangan silang mamaniwala just to believe. Kasi kung magmi-miracle nga naman tayo sa harapan ng mga hentil, sabi mga siraulo tayo. Ganun ang nangyayari. Kaya tingnan niyo no, mapapansin niyo kay Apostol Pablo. Si Apostol Pablo nung unang early bago lang siya nakakilala, nagmi-miracle siya sa harapan ng mga Hudyo. Remember, unang nangaral si Pablo sa mga Hudyo. Kaya nagpapalayas din siya ng demonyo, 'di ba? Kung naalala mo yung enkantador na ano, ewan ko ano yung may kalaban siya, kinas out lang niya, tanggal yung demonyo, 'di ba? So ibig sabihin, nung una ganun, pero nitong huli na nabago ang galaw ng banal na spirito eh. Kasi tinan niyo no, ang miracle ay sa panahon ngayon, hindi na gano'n kasi nga, nasa panahon tayo ng we should live by faith and not by sight. Hindi kagaya ng mga Hudyo, by sight sila, kailangan nilang miracle. Tayo, hindi. Kaya tingnan mo no, si Pablo nito mga huli, na may sakit siya, hindi naman niya hiningi kay Timoteo na, dali mo nga yung balabal ko dyan, ipunas mo sa sarili mo para gumaling ka. Hindi gano'n. Ang sabi ni Pablo sa kanya, uminom ka ng gamot, uminom ka ng alak para umayos yung sikmura mo. May sikmura. Diba? So, ibig sabihin, kapatid, kahit nga siya, di ba, si Pablo, may sakit siya, ba hindi niya mapanalangin sa sarili niya na ilayan sa sarili niya? O punasan man lamang ng panyo sa sarili niya para mag-miracle? Bakit hindi ganon? Tapos sabi niya, hinahayaan daw sa kanya to para pamalo ni Satanas, para nang sa ganon, makita niya sa sarili niya na wala siyang magagawa kung wala kay Kristo. Diba? So doon makakita mo yung transition, ang ano dyan, ang galaw ng banal na spirito, ganon. Kasi ngayon, ang banal na spirito gumagalaw sa salita ng Diyos naman. Hindi na sa miracle. Salita. Kaya kung titingnan mo, no, yung pangangaral ng gospel, kailangan niya ng banal na spirito. Hindi mo kasi pwedeng ipaliwanag tong gospel na to ng iyong sariling kaisipan eh. Di ba sabi ni Pablo, ang kanya mabuting balita, hindi daw katha at isip ng tao. Amen. Itong tinuturo at pinag-aaral natin, hindi to katha ng tao. Hindi ko to katha. Ako rin, hindi ko rin to katha. Pero bakit nagkakaroon tayo ng kaunawaan at karunungan mag-aral, mangaral? Bakit? That's a banal na spirito. Kung bakit mo naiintindihan ang salita ng Diyos ngayon, kapangyarihan ng banal na spirito. Kasi ang mahalaga sa panahon ngayon ng ating dispensation ng church is the Word of God. Dito ngayon effective yung mga teacher, mga pastor. Dito yun sa panahon natin ngayon. Dito ang works of spirit, hindi na sa mga himala. Kaya nagtataka ako sa ibang mga Pentecostal, bakit may mga himala-himala kayo? Nangyari sa inyo. Yun ang malaking question doon. So, hayaan nyo sa susunod pag-aralan natin bakit may gano'n. Actually, Pastor, yung ibang, not all naman, yung, di po ba, may mga, normal po yung mga healing na kailangan ganito, ganyan. Sabi ko, yun yung minsan hinahanap kasi ng tao. Di po ba ganun sa mga church? May healing ka ba? Kaya yung mga ibang tao, pupunta talaga doon sa church yun kasi Bakit kailangan pa ng healing? Pinagaling ka na nga. Ang gagawin mo lang panampalatayaan. Sinagot na ng Diyos yung di ba sa Old Testament, lalo na sa mga panahon ni Jesus Christ, kailangan patungan pa ng kamay. Kahit sa mga alagad, sabi niya, patungan niyo ng kamay. Pero sa bagong tipan, iba na, pinagaling na daw ang latang Kristiyano. Ang sabi sa, Peter tsaka sa Isaiah, we are healed. Sino yung we are? Christians. Yung mga mananampalataya, we are healed. Magaling na, past tense. So, ibig sabihin, sinagot na ng Diyos yung panalangin natin na hindi na kailangan ng pray over. Na noon pa lang, nung pinako ang kanyang anak, nung binugbog ang ating Panginoong Jesus, yung kanyang katawan, doon pa lang, yung pangyayaring iyon, pinagaling na tayo. So, ibig sabihin, ang gagawin mo na lang, answered prayer na pala yun. Ang gagawin mo na lang is panampalatayanan. Para nang sa ganun, effective sa'yo in your time, sa iyong oras. Amen. So, hindi na kailangan ng mga patong-patong kamay. Meron pa, Pastor, yung di ba, sa ibang Pentecostal church. Meron pa nga yung true handkerchief. Ito, idikit mo lang to. Sa Old Testament po kasi yan, di po ba? No? Old Testament pa sila. Naligaw sila. Maligaw. Yung merong oil na actually hanggang ngayon, Pastor, ginagawa pa rin na... Paano kung may alipong yung paanong Hindi. hinahawa ka ng alipong sa ulo?
Minsan pastor may bayad pa nga eh. Kasi, itong panyong to, makukuha nyo to sa halagang ganito. Pero, Ito, pinag-bless na to. Di po ba kahit ganun, di ba? lahat nga may bayad eh. O kahit yung mga pastor sa Amerika gagawa ng topic about, ano ba, eschatology. Gagawa ng libro tapos nasa Amazon bandang huli bebenta. Ano 'yun, 'di ba? Kaya ka ba gumagawa nun para Amazon, para bumenta? Wala, ano na ngayon, wala. Talagang nasa panahon tayo ng mga huling araw. Punong-puno ng pandaraya sa panahon, punong-puno ng kasinungalingan sa panahon ngayon. Ang tanging magagawa mo lamang at mapapasalamat. Kaya tayo magpasalamat tayo sa Diyos, nilantad ng Diyos sa atin tayo. Opo. Ako nga pasalamat talaga ako, pastor, na dinala ako ng Diyos sa channel mo. At ako naman, ginamit ng Diyos sa akin si Bishop Emmy. Nung nabasa ko yung booklet niya, doon ako nabuksan. Kaya nung nagkikita kami ni Bishop, salamat sa iyo, dahil sa iyo. Hindi dahil sa akin, dahil sa Panginoon. Hindi, basta may ginawa ka pa rin. Pag nagkikita kami ni Bishop, lagi ko sinasabi sa kanya, salamat sa inyo, Bishop. Na yung mga booklet mo, yun yung sumampal sa mukha ko. Salamat. Kahit nga po lumang yung mga 3 years ago, talagang pinakikinggan ko, inaatinan ko. Kaya pare-pareho lang tayo na nararamdaman, kapatid. Oo nga. Kayo nagpapasalamat sa akin. Ako, meron din ako mga pinasasalamatan tao. Ay, may ano lang ako, pastor. Di po ba once na na-receive na lahat, actually through social media, madali na kasi, di ba, naririnig na nila yung gospel of Christ, yung finished work. By that time siguro pag narinig na lahat sa dulo-dulo ng mundo, magaganap yung rapture. Mangyayari ang rapture anytime kahit hindi pa yung gospel. Anytime. Walang tandaan mo, kapatid, walang kondisyon ng rapture. Okay. Walang kondisyon. Ang kondisyon ng rapture nasa Diyos Ama. Ang Diyos Ama magdedesisyon. Kagaya 'di ba ng na-example ko sa inyo, 'di ba? Yung mga kasalan sa Hudyo, ang mga magulang ang nagdedesisyon sa mga mag-aasawang anak. Bibili ng tatay yung ama ng lalaki yung babayaran yung ama ng babae. Sila yung mag-uusap sa covenant. Sila yung magkakasal. Tapos iiwan ng lalaki ang babae, sabihin, babalik ako, tatayo kita ng bahay. O pagbalik, ang mangyayari nun, yun yung covenant doon. Na tawag dito, nasa na ba nawala yung logic ko nawala yung logic. Parang nabayaran na kasi, di po ba, no? Kasi minsan sa Hudyo kasi kailangan pang magbayad ka may certain amount na nabayaran na ni Christ ka anytime po. Yun yung pala yung decision, meron palang decision doon na pag ginawa yung groom, hindi ko na ituro to yung groom pala, sabi sa mga Hudyo, ang magdedesisyon na para kunin ng kanyang bride, yung kanyang tatay. Na kahit anong oras, laging gabi yun, laging sabihin niya na hindi ka muna sunduin ng yung bride hanggat hindi pa natapos ang bahay. Pag natapos na yung bahay, tsaka magsasabi yung ama anytime. Pag sinabi ng ama na, sige, sunduin mo na yung bride, anytime, pupunta na yung groom para sunduin yung bride kahit 10 oras ng gabi. Ganun din sa pareho din. Diba? Sabi diba ni Jesus Christ, ang ama lamang nakakaalam. Walang nakakaalam. Yun ang pinaghuhugutan ni Christ eh. Kasi ang covenant ni Christ sa church, parang lalaking pakakasalan yung babae. Doon niya pinaghugutan yun. Kaya tinan mo yung mga hugot ni Christ, binayaran niya yung ating kasalanan, nag-alay siya ng saro. Diba yung wine, sumisimbolo rin pala sa kasal yun. Kaya pala yun pala pinaghuhugutan. Tapos yun din ang sinabi niya sa mga alagad na gagawa ako ng bahay, ibabawa kita ng bahay, papunta mo na ako sa bahay ng aking ama. Ganon din ang sinabi ni Christ. Curious ako, pastor. Parang minsan yung iniisip ko, sabi ko, kaya kalaki yung alam naman natin na sobrang laki nun, kumbaga more than laki ng dito sa universe yung bahay ng ama.
Sabi ko, gaano kaya kalaki yung kwarto ng bawat kapatid? Nasa ano yan, kapatid, pag-usapan natin yan sa katapusan ng mundo, part 15, kung gaano kalaki yung New Jerusalem, pag-usapan. Ayun. Usapan natin. Okay. Sige po, Pastor. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Unang-una sa Ama, sa Anak, at sa Spirit, and then sa inyo po, sa mga kapatiran. Salamat po ulit. Okay, salamat po sa mga teachable heart na kagaya nyo po. Maraming salamat sa inyo. Okay, so 10:08 PM, overtime na ho tayo, pero maraming salamat. Bayad lang ho sa akin yung overtime na dahil na-late ako kanina. Pagpaunman ninyo po, puro technical issue po ang aking pinagdadaanan ngayon. Pero maraming salamat po. Salamat din po sa kapatid. Salamat po. At salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat. Charito po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Charito po sa lahat. Good night po. Good night po, Pastor. Good night sa lahat. Okay, salamat po sa inyong lahat. Happy Mother's Day po sa mga kananayan at see you po next week. Mahal na mahal ko po kayo.